Abat kung na-miss nyo si Mash ay eto na ang katukayo niya, sa isang lugar na kung tawagin ay Rigarden Magical Academy, isang prestihiyosong lugar para sa mga pinagpalang magician, habang ang bida natin ito nasa dungeon kasama ang kanyang isang pusa, nang gamit lamang ang kanyang espada since di nga raw siya nakakagamit ng magic. Edward Serfens, pangalan ng poging professor na ito na nagtuturo sa isang klase kasama ang ating bida, na nagngangalang Will Surford. Walang ano-ano'y tinawag na nga nito si Will sa harapan ng klase para gawin ng isang magic, ngunit sa kasamaang palad ay olats talaga sa magic itong binata. Dito na nga siya pinagtawanan ng kanyang mga kaklase, dagdag pa itong professor nila at ka-basic na nga lang daw na magic ay di pa raw magawa nitong walang kwentang bida natin. Sa kung saan ay biglang bumida-bida na nga itong isa sa kanilang mga kaklase at nagpalabas ng pangmalakasang apoy-apoy spell, na siyang pasikat na nga sa buong klase at nagngangalang Cyan Ulster, sabay sorry sa professor at nais niya lang daw tulungan ang bobo nilang kaklase. Pa-speech na nga ang kanilang professor na sa kanilang mundo, ay magic lamang ang Supremo, magic ang otoridad, magic ang lakas at kapangyarihan, maging ang kanilang mga bayani ay mages, at sa akademya nga raw na ito, ang talento nila sa magic ang magdadala sa kanila. Di tulad ng iba na walang talento at puro lamang libro. Pero di naman makagamit ni isang spell ni Anino, at tila mas may pakinabang kung aalis na lamang sa akademyang ito, pasaring na nga nito na lubos dinamdam ng bida nating binatilyo. Maging sa labas ng classroom ay di parent siya tinantana ng mga papansing bully niya, at binanatan pati ang pagpunta-punta niya sa dungeons na ginagawa raw ng ating bida para pantapal grades niya, sabay paglutang ng isang dalaga at dinedepensahan ang ating bida mula sa mga papansing kaklase nila, na pinakilalang si Colette Loire. At di nga raw hahayaan ng dalaga na insultuhan nila ang kanyang kaibigan. Eddie Miao, ika naman ni Sion sabay pasaring na naman kay Will na hanggang pangarap lang nito ang titulong Magia Vander, parang Divine Visionaries lang sa Mashley, hihi. O siya alis na kami at baka mapasahan pa kami ng kabobohan niyang Will na yan, banat na nga ng mga ito sabay umalis na. Dapat di mo sila hinahayaang ganyanan ka lamang, pati na yung Professor Edward na yan na may tama rin sa utak. Ika na nga ni Colette sa kanya. Okay nga lang daw ika naman ni Will at totoo naman daw na hindi siya nakakagamit ng magic, tsaka kung meron ba namang nagtatanggol sa akin na chicks katulad mo Eddie ang swerte ko, hihi, ika na nga nito sa dalaga. Nataranta na nga si ate at tila kinilig sa sinabi ng binata, at huwag daw itong ganito lalo na sa ibang tao, kaya napakamat-ulo na lamang si Will sabay nag-sorry kay Colette, at pinalaki raw kasi siya na dapat pinupuri ang mga babae. Pero kahit di naman daw ay talagang cute daw itong si Colette na lubos kinablush na nga ni ate mo. Muni-muni na nga itong bida natin at ang ganda raw ng araw ngayon, na agad sinang-ayunan naman ni Colette at salamat nga raw sa Magia Vander na nagpapanatili nito. Kwento mode na nga si Will ukol noong unang panahon daw, kung saan wala pang alam ang mga tao sa langit. Noong mga panahong binabalot pa ng kadiliman ang buong mundo at hawak ng masasamang celestial host, hanggang sa may 5 wizards ang nagpasya ng labanan ang mga ito, tinalo ang mga ito at nagcast ng seal sa langit na siyang nagdala sa mundo ng kapayapaan. Ang Magia Vander, titulong pinasa na mula pa noon, sa mga natatanging pinakamalalakas. Na siya nang ang pangarap ng lahat na makamit at natatanging karangalan para sa isang mage. Sa tingin mo yung Ice Maiden Wand na si Albus Vina ay binabantayan tayo ngayon, singit na nga ni Colette. Ayon naman kay Will ay sigurado raw siyang lagi silang binabantayan ng nasabing maiden, sabay pa flashback sa nakaraan kung saan pinakita na tila kababata ito ng ating bida, na tinawag nitong Alferia, at pananggakwan na sabay silang magiging Magia Vander at aakyat sa tower nang makita ang tunay na sunset sa likod ng seal. Sa kanya ay naging pangarap na lamang ito ngunit iba kay Alferia na naging pinakabatang Magia Vander, habang siya ito walang talent pero kailanman hindi raw sumuko na panghawakan ang kanilang naging pangako, at sisiguraduhin niya raw na matutupad ito ng kasama si Alferia. Pasaway kang hype ka, banat na nga sa kanya ng professor na nagngangalang Werner Nordgram at pinapagalitan siya sa muli na naman niyang pagpunta sa dungeon nang hindi nagpapaalam, at umabot pa nga raw sa ikapitong palapag-aba at gusto na raw talaga mamatay ni Will, dagdag pa nga nito. Sorry na professor, ika naman ang ating bida sabay tanong kung ilang credits daw ba nakuha niya ngayon, bagamat gigil ay sinagot naman siya nito. At 2 credits nga raw ang matatanggap niya para sa napatay niyang halimaw. Yehey na nga si Will pati na ang kanyang pusa, ngunit nagpaalala itong professor niya na hindi raw pwedeng lagi na lang ganito, at dapat asikasuhin ni Will ang kanyang academics, na kinabibilangan ng writing,
spellwork at praxis, para makaipon ng credits, at since di nga raw makagamit ng magic ang ating bida ay ulats na ito sa spellwork credits. Kaya nga po ako nagfo-focus sa praxis, ika naman ni Will kung saan nakukuha niya ang kanyang credit sa dungeons, sabay sapla ng professor at matagal niya na nga raw itong sinasabi sa bida natin, na ang pag-advance sa pamamagitan lamang ng praxis ay lubhang imposible. Well anyway mag-focus nga raw muna ang bida natin na makagraduate bago pa ang Magia Vander nito, lalo pa raw ngayon nakakailanganin pa ni Will ng 4 na credits bago matapos ang linggong ito. Lubos na taranta na nga ang ating bida at may 2 araw na lamang siya sabay labas ng kanyang notes para maghanap ng halimaw na magbibigay sa kanya ng 4 na credits. Walang ano-ano'y nagparinig na nga ang kanyang professor na may nababalitaan daw na halimaw sa bandang ika-6 na palapag ng dungeon, na kung tawagin ay Baskerville. Napayakap na nga lang ang ating bida sabay nagpasalamat sa professor, ngunit di nila namalaya na may nakarinig sa kanila sa pinto. Ang bida-bidang estudyante nagigil sa ating bida, si Sion at planong unahan na si Will sa halimaw nang di na ito makaabot sa quota ng credits niya at ma-expel sa akademya. Rumekta na nga ang baliw kasama ang mga tropa nito sa nasabing palapag ng dungeon, habang itong si Will naman ay kasama ang kanyang pusa na nagngangalang si Kiki. Nabahala na nga ang mga tropa ni Sion sa plano nitong baliw, na lubos ang galit at panggigigil sa ating bida na ayon dito ay walang karapatan ni huminga man lang ng hangin na kanilang hinihinga sa akademyang ito, hanggang sa walang ano-ano'y tumilapon na nga lang bigla ang isa sa mga tropa ni Sion, at dito napasigaw ang isa pa sa mga bobo sa gulat nang makita ang dambuhalang halimaw. Sa lakas ng sigaw nito ay umalingaw-ngaw na nga ito sa buong kuweba na siyang narinig ng ating bida, na agad na patakbo at pinuntahan ang pinanggalingan ng sigaw. Dito na nga niya nakita ang isang dambuhalang halimaw na ayon dito ay isang evil sentinel, na may katumbas na 10 credits, ngunit ano raw ang ginagawa ng isang high-level monster sa palapag na ito, pagtataka na nga ni Will. Pati na at bakit daw nandirito ang kaklase nilang si Sion, di na nga magkadiugaga sa taranta ang bida-bidang kaklase niya at waepek ang mga apoy-apoy spell nito sa kaharap na halimaw, na ayon kay Will ay sadyang walang tsansang manalo sa isang evil sentinel. Sa awa ni Will ay naisipan na nga nitong iligtas ang bully niya, ngunit napapaisip din kung obligasyon daw ba niyang tulungan ito sa kabila ng mga ginawa at pangbubuli nito sa kanya. Dito na nga niya naalala ang kanyang kababata, kung saan ikanito sa kanya na alam niya raw sa sarili niya na siya ay mabait at mas matapang kaysa sa lahat, at siya ring pinanggalingan ng kanyang minamahal na Goggles. Walang ano-ano'y to the rescue na nga siya kay Mang Tangang Sion, gamit ang kanyang pambihirang bilis sabay hinarang ang atake ng Evil Sentinel. Samantala, biglang sugod naman itong si Professor Edward kay Professor Werkner para humingi ng tulong at pumunta nga raw ang pasaway niyang estudyante kasama ang mga tropa nito sa dungeon. At kung maaari ay gamitin daw ni Professor Werkner ang kanyang familiar para mahanap ito. Nang tanungin ni Professor Werkner kung saang palapag ito ay sinabi na nga ni Professor Edward na sa pang-6 na palapag. Napangiti na nga itong si Boy Labo at di na nga raw nila kakailanganin ng familiar dahil nandoon daw ngayon si Will. Pambihirang bilis at lakas na nga ang ipinamalas ni Will na halos di makasabay ang kalabang halimaw, na siya na nga nitong kaliwat kanang inaatake, na lubos nagpatamimi na nga kay Sion at di makapaniwalang si Will ang kanyang nakikitang nakikipaglaban. Maging si Professor Edward ay di makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan, habang itong si Professor Werkner naman ay lubos ang pagpapaliwanag, na si Will daw ay naiiba sa lahat, dahil may taglay itong lakas na wala ang sinumang mage, pangangatawang singtatag ng mga dwarf, at talino na kayang basahin ang kalaban kahit isang beses niya lang itong makita. Oo, totoong di kayang makagamit ni Will ni Katie Ting na magic, ngunit sa mundong ito na puno ng magic, siya lamang bukod na tatangi ang nag-iisang warrior. Nasa isang hampas lamang ng kanyang espada, ay kayang lampasan kahit kidlat ni mama mo. Ayun nga at binasek lang ni Will ang kalabang Evil Sentinel, sabay abot ng kanyang kamay sa nagulantang niyang kaklase, at kung okay lang daw ba ito. Anong kalokohan ito, ika naman ni Professor Edward, at paanoong ang isang walang magic na tulad ni Will ay nalampasan ang ganitong klaseng halimaw, sabay walk out si Tanga. Nang makabalik si Will ay wala naman ang nagawa si Professor Werkner kundi bigyan ito ng 10 credits, kaya happy-happy na naman ang ating bida pati ang Kiki niya. Pa-happy-happy na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Pa-flashback 5 taon na ang nakakalipas,
kung saan puro pangbabatikos at pangmamata ang natanggap ng ating bida mula sa mga kapwa estudyante nito sa akademya, at paano raw ito nakapasok sa Magical Academy. Ayon sa mga madadaldal ay ginawa raw pain si Will para mapapasok sa akademya si Lady Elfaria, ang kababata ng ating bida na nais nitong makasama, at ngayong Magia Vander na raw ang dalaga ay tapos na ang pakinabang ng binata kaya sigurado mae-expel na raw ito, tawa-tawa na nga ng mga extra. Ngunit sa kabila nito ay nakita naman ng kanilang headmaster ang potensyal ni Will at maging ni Professor Werkner, na bagamat walang magic, ay may pambihirang kakayahan at kadesididuhan na naiiba kanino man gamit lamang ang kanyang espada. Dahil dito ay hinayaan ng headmaster na manatili ang ating bida sa akademya, na lubos ang pagnanais na maabot ang tower nang makita niya raw ang kanyang kababata na si Elfie. Balik sa kasalukuyan, kung saan lesson mode itong si Professor Werkner tungkol sa pag-ascend sa tower, na nangangahulugan daw ng pag-advance sa Upper Institute, at para maging isang Magia Vander ay kakailanganin mo munang marekognisa ng highest center of learning, na kung tawagin ay Upper Institute. Dalawang paraan nga raw ang pwede nilang gawin para ma-achieve ito, at yon ay ang gumawa sila ng bagong klase ng magic, o ang kumulekta sila ng 1,700 credits sa akademyang ito. Bibihira nga raw ang nakakagawa sa una, kaya karamihan ay sa pangalawa umaasa, at sa nakikita niya raw sa kanila ay lahat sila halos nanganganib pa na hindi makagraduate kaya doble kayod sila ngayon. Mukhang nabugbog na naman kayo sa klase ni Professor Werkner ika na nga ni Colette sa ating bida na nanghihina ngunit okay lang daw at di raw lahat ng professor ay nagbibigay halaga at sempatya tulad ni Professor Werkner. Agad sinang-ayunan naman ito ni Colette at di raw tulad ng ibang professor na itago na lamang nila sa pangalang Professor Edward na walang puso at walang pakialam sa estudyante. Samantala, pangmalakasang chismis naman ang ibinibida ng isa sa mga tropa ni Sion ukol sa isang evil sentinel na basic tinalo nga lang daw ng kanilang bossing. Manghang-mangha nga raw sila dahil nang magising sila ay patay na ang sentinel na kagagawan nga raw ni Sion, habang sa isip-isip naman ni Sion ay nagkakamali raw sila sabay na alala ang mga kaganapan. Dito na nga na sight ng bida-bida ang ating bida na naglalakad, na agad na trigger na naman at nilapitan si Will sabay kinwelyuhan. At anong klaseng kalokohan daw ito mula sa isang walang magic na katulad nito? Biglang pumagitna na nga si Colette sa pagganap ni Sion na kalaunan ay napa-walkout na lamang at di matanggap ang katotohanan sa kanya ay sumambulat. Ano ba problema nung baliw na yon? Ika na nga lang ni Colette at kung may nangyari raw ba sa kanila ni Will. Maging si Professor Edward ay di rin matanggap ang mga ganap, na rekta pinuntahan na nga ang headmaster at dapat daw ma-expel si Will Surford. Naku naman umagang-umaga high blood ka na naman Professor Edward, tsaka pang-anim at panghuling taon na ito ni Will kaya napakaalanganin naman ang gusto mo. Ika na nga ng headmaster sa gigil na professor, ayon naman sa professor ay di raw kailangan ng akademya ang isang warrior at hindi mage na katulad ni Will, isang taong kayang lampasan ang magic nang hindi nakakagamit nito. Kalokohan, dagdag pa nga nito. Pinabatid naman ng headmaster na pambihira ang mga marka ni Will, sa lahat ng aspeto. At kung isasang tabi nga raw nila ang hindi nito pagkakaroon ng magic ay namumungutanggi ito sa lahat at kulang pa ang salita na pambihira. At kung hindi man Magia Vander ay pasok na pasok ito maging artificer o pati healer. Tandaan mo Edward na katungkulan ng akademya na ito na makapag-produce ng mga scholar para sa nakatakdang araw, dagdag pa nga ng headmaster. Yun nga po ang problema headmaster at walang plano na maging scholar ng estudyante na yan at adik na adik maging Magia Vander. Ribat na nga ni Professor Edward. Kalaunan ay nagpasya na nga lang ang headmaster na bigyan ni Edward ng pagsusulit itong ating bida, at since alam niya na raw ang sekreto nito ay siya na mismo personal ang mga siwa nito, at kung sakaling bumagsak daw ito ay siya na bahala kung ipapasa o i-expel niya ito. Kinang-isi na nga ito ni Edward at happy-happy na si Tanga habang ngiti rin ang idinulot nito sa headmaster at sa isip-isip ay gawin na nga raw lahat ni Edward ang nais niya hanggang sa matanggap nito ang katotohanan. Samantala, maghapon na ngang sinamahan ni Colette itong si Will, mula sa paglagay ng mga libro nito sa locker room kung saan nabubuksan lamang ng spell at nagpatulong kay Colette since di siya makagamit ng magic, at siya ring naglalaman ng espada niya, hanggang sa pag-aaral sa library na lubos kinamangha ni Colette, dahil bagamat okay naman daw ang ACADS ni Will ay ibang klase pa rin ang pinapakita nitong sipag, di nga raw siya pwedeng magpapetex-petex lang, ika naman ang ating bida, lalo na at layunin niya raw na maka-advance sa Upper Institute. Sabay pinabatid ang paghanga sa mga dwarves, at sa Battle of Garzaronso, kung saan di sumuko ang puwersa ng mga dwarves sa harap ng pangmalakasang magic ng kalaban nito.
Isa raw ito sa mga nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon sa kanya, na kayang lampasan ng pangmalakasang determinasyon ang anumang magic. Habang nagkukulitan ang dalawa, at nakakita nga ng puting buhok si Colette sa ulo ni Will at nais nitong bunutin ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong si Professor Edward na lubos nilang kinagulat, at pumunta nga raw sa spell hall si Will nang mag-isa lamang. Since olats daw sa spellwork itong bida natin ay bibigyan niya ito ng supplemental lesson, na kinabahala na nga ni Will at bakit siya lang daw. Pang-ising-isi na nga ang professor at sinabing ang tanging gagawin lang daw ni Will ay ang makatama sa kanya kahit isang atake lamang, at kung sakaling magawa raw ito ng ating bida ay bibigyan niya ito ng 5 spellwork credits, ngunit kapag hindi naman ay rekta expel siya sa akademyang ito na lubos ikinabahala ni Will. Samantala, pinatawag naman ng headmaster si Professor Werkner at sinabi ang tungkol sa pagsusulit ni Will sa pangangasiwa ni Professor Edward. Ngunit bagamat nag-aalala ito ay pinagbawalan ito ng headmaster na makialam, at para patas daw dito kay Professor Edward ay pagbibigyan niya ito ngayon, at nang makita rin daw nila kung talagang karapat-dapat talaga itong si Will sa kagustuhan nitong maging Magia Vander, di naman natago ni Werkner ang pag-aalala niya at bakit sa dinami-rami raw ng makakalaban ni Will ay si Edward pa, na halos ka-level ng isang tunay na Magia Vander, isang ascendant na napuntahan na ang tuktok ng tower. Samantala, gulat na nga si Will sa pinapamalas na lakas ng kanilang professor, na sa kabila ng liksi at bilis niya ay walang panama sa barrier magic nito. Walang kwenta nga raw itong si Will ika naman ng professor at ano raw magagawa ng mga pasipa-sipa nito sa magic niya, na siyang tunay nga ay binabalibag-balibag lamang siya gamit ang mga pasabog nito. Exit nga muna si Kiki at mukhang may pupuntahan, habang naiwan naman ang ating bida na lubos na mamroblema sa kung papaano niya matatalo ang pangmalakasan nilang professor, na kalaunay naglabas ng mas marami pang magic circles at pinagraratrat siya ng sandamakmak na piu-piu-piu, ayon bogbog at lamog ang bida nating kumalabog. Samantala, iba naman ang nai-imagine ni Colette tungkol sa pagpapatawag ni Professor Edward sa ating bida, hanggang sa dito na nga niya makita ang familiar ni Will na si Kiki, at tila tinuturo ang locker ng ating bida, na siya rin namang nagets nito at napagtantong nasa panganib si Will lablab niya. Ano pangarap mo Perrin maging Magia Vander sa ako nga hindi mo malampasan, banat na nga sa kanya ni Professor Edward sabay tinanong tungkol sa Battle of Garzaronso, ang rebelyon ng 10,000 dwarves, at kung ilang mage daw ang humarap dito. Di ba isa lang, isang kumpas lang ng mage ay naubos ang mga walang kwentang dwarves na yan. Kailanman ay hindi mananalo ang espada laban sa wand, at yan ang itatak mo sa utak mong hype ka, panggigigil na nga ni Professor Edward sa kanya, di naman nagpatinag si Will at kahit ano raw sabihin ni Professor Edward ay aabutin niya pera ng Magia Vander, na lubos pinagtaka na nga ng Professor at ano raw ba talaga ang pinaglalaban at pinanggagalingan ni Will. Nais niya raw makasama ang taong mahal niya, at tuparin ang pangako niya kay Elfie, buong pusong pinagsigawan na nga ni Will na lubos kinagulat ni Professor Edward. Nap-asus Merisep na nga lang ang professor at anong kalokohan daw ito, madudumi, malalandi, katangahan, kalunos-lunos, yak dahil lang sa pag-ibig nagkakaganyan ka, panghahamak na nga sa kanya ng professor, at kilabutan man lang daw ang ating bida sa pinagsasasabi niya. Wala namang naging paki si Will sa mga banat ng professor hanggang sa bigla nang dumating sa eksena si Colette at ibinato sa kanya ang kanyang espada. Wala nang sinayang na oras pa si Will at binunot na ang espada kasabay ang pasuot ng kanyang goggles, na muli nang binirahan ng professor nilang bida-bida ng piu-piu ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan na niya gamit ang kanyang espada, na ayon sa professor ay isang Moria blade. Sunod-sunod na atake na nga ang ipinamalas ni Professor Edward na lubos nagbigay ng takot kay Will ngunit sa kabila nito ay hinarap niya ng buong tapang. At mas malalim pa raw ang kwento ng Battle of Garzaronso di tulad ng pinagsasasabi ni Professor Edward, na may isang general daw na nagngangalang Gareth ang buong tapang na lumaban Perrin sa kabila ng pagkaubos ng kanyang lahi, at nakatama ng isang atake sa kalabang mage. Dahil daw sa ipinakitang tapang nito ay kinilala ito ng mga mages, at siyang tunay nga gaya ng nagawa ng dwarf ay pangmalakasang determinasyon ang pinamalas ni Will na kalaunay nagawang mawasak ang barrier ni Professor Edward at nasugatan nito sa mukha. Walkout na nga lang ang professor at sinabing gagawarin niya ng 5 credits si Will gaya ng kanilang napag-usapan habang pagkamangha naman ang nadama ng headmaster sa mga nasaksihan. Abat bigyan credits mo din ang like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Will Surfer, kilala bilang walang talento ngunit sa kabila nito ay isang overachiever,
Bukod pa rito ay working student din ito na sinusuportahan ang kanyang sarili sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagde-deliver ng mga dyaryo kasama ang kanyang familiar na si Kiki. Isang araw habang naghahatid ng mga dyaryo ay muntikan na nga itong madapa, hanggang sa dito makita niya ang balita tungkol sa lablab niya na si Elf Arya, na nakaembento na naman daw ng 12 panibagong spells na lubos kina-proud nitong ating bida. Ngunit may isa pang balita ang mas kinatuwa ni Will, at yun ay nang malamang kliyente ng kanilang akademya ang mismong lablab niya. Agad-agad na nga itong umuwi at nagpunta sa kanilang dorm, kung saan nandoon ang kanyang roommate na pinakilalang si Rusty Nauman, na siyang rekta hininga ng pabor ni Will ukol sa magic items. Pinagtaka na nga ito ni Rusty at ano raw ba meron at tila aligaga raw ang ating bida. Dito na nga nakwento ni Will ang tungkol sa order ni Elfie na siya niya raw hindi pwedeng palampasin, sabay nagmamadali na ngang nagbihis. Dagdag pa nito na ang order daw ay ang mangolekta ng ice core sa Frostwalkers at babayaran daw ang sinumang estudyante na makakapagbigay nito. Didiretso na nga raw siya sa 4th floor kaya kakailanganin niya ang mga magic items ni Rusty. Natawa na nga lang ang kanyang roommate sa sobra-sobrang ka-excited ni Will kaya ibinigay na rito ang kailangan nito. Agad nagpasalamat na nga itong bida natin, at bago makaalis ay sinungal-ngalan ng tinapay ng kanyang roommate sabay nagyebay. Rekta 4th floor na nga ng dungeon nitong si Will, at dito inabutan ng sandamakmak na estudyante na nauna nang alop ng mga ice cores, na di naman nakinagulat ng ating bida. Maging ang bida-bidang mga bully niya ay nandirito rin, lalo na itong si Sion na di pera natutunawan kay Will at sa natuklasan nitong taglay niyang lakas. Dahil nga sa medyo marami na ang mga kakompetensya ni Will sa pangangalap ng ice cores ay lumipat na ito sa ibang lokasyon, ngunit sa kanyang paglipat ay bigla na lamang nagulat, nang makita ang isang dalagita na napapalibutan ng 3 dambuhalang penguin na batak. Ano pa nga ba at to the rescue na naman ang ating bida at pinagbibasic lamang ang mga halimaw, na lubos kinamangha ng dalaga at sa kanya ay nagpasalamat, at nagpakilalang si Iris Churchill. Samantala, klase mode naman si Professor Wertner, at isang pambihirang tagumpay raw para sa isang mage ang makagawa ng sarili mong magic, dahil nagbibigay ito ng garantiya sa pagsulong mo papuntang tower. Bukod pa rito ay anumang panibagong inventong magic ay ipinapangalan sa creator nito o kaya naman sa incantation nito, kagaya nga raw ng spell na Dax Darbicans, na nanggaling sa pangalan ng creator nito na nagngangalang Fire Watchman Darbicans. Ibig nga raw nitong sabihin ay basta't makaimbento ka ng panibagong magic ay sigurado nang nakatatak sa kasaysayan ang iyong pangalan. Gustong sabihin po ba niyan ay talagang pambihira si Lady Elf Arya, na nabalita na naman kanina, ika na nga ni ating nag-recite. Abat kung ako ang tatanungin ay kulang pa ang salitang pambihira, sagot na nga ng kanilang professor, at kailanman wala pa raw nakakagawa na gumawa ng 12 original spells, kaya sabihin na nga lang daw nila na isa ito sa mga pinakadakilang mages ng kanilang kasaysayan. Lubos na nga itong kinamangha ng lahat maging ni Colette at iba rin daw talaga ang kababata na laging nababanggit ni Will, at ngayon nga raw na nag-issue lamang ng isang order ay nagkadetaranta-taranta na lahat ng estudyante makalakam lamang ng ice course na nais nito. Dito na nga ito inasar ng dalagang katabi nito at nagdadalaga na raw talaga si Colette, at halata daw raw ang sobrang pagseselos kay Lady Elf Arya, dahil talo siya nito pagdating kay Will. Nainis na nga si Colette at bistado siya ng makulit na kaklase hanggang sa pag-alitan na nga sila ni Professor Wertner at ang gugulo sa gitna ng klase nito. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan kasama na nito at kakwentuhan ang bagong tagpong dalaga sa loob ng dungeon, at kung si Kuya Will daw ba yung usap-usapang walang magic at walang talentong estudyante ng kanilang akademya. Oo na nga lang ang ating bida at pinagtaka kung ilang taon pa lang ang dalaga at kinukuya siya. Ayon naman kay Iris ay 14 pa lamang siya kaya napagtanto ni Will na 2 taong matanda siya rito at nasa 4th year pa lamang kumpara sa kanya na pang-6 at huling year na. Walang ano-ano'y tinanong na nga ito ni Will kung di raw ba ito nababahala na siya ang kasama ngayon sa kilala nga siyang talentless at walang magic. Hala siya, ika naman ng dalaga at bakit naman daw di niya sasamahan ang taong nagligtas sa kanya, tsaka kahit naman daw di nakakagamit ng magic si Will ay malaki ang respeto niya sa mga taong may sariling sikap at kakayahan. Nahiya naman ang ating bida kaya inilihis ang kanilang usapan sa kung nandirito rin daw ba si Iris para mang-alap ng ice course, na siya namang agad sinang-ayunan ng dalaga. Dito na nga naikwento ni Iris na nakilala niya na raw at na-meet dati si Lady Elf Arya, na lubos kinagulat ni Will.
Kwento na nga ng dalaga na mag-isa siya dati sa isang dungeon at napalibutan ng sandamakmak na halimaw at inakalang katapusan na raw niya, hanggang sa bigla na nga lang daw nanigas ang mga halimaw, at Lady Elfaria sa malayo ay kanyang natanaw, na sobra niya kina Star Trek muntik pa raw siyang matunaw. Damang-dama na nga ni ate ang pagkikwento niya habang si Will naman kasama ang kanyang familiar na si Kiki ay tila may napansin sa paligid. Isang ice fragment na indikasyon daw na may dumaang Frostwalkers sa lugar na ito, ngunit doble ang laki kumpara sa normal na ice fragment na nangangahulugang may malakas na halimaw raw malapit lamang sa kanila. Ikinabahala na nga ito ni Iris at napatanong sa kung paano ito nalaman ng ating bida sa kabila ng wala itong magic. Ayon naman kay Will ay kamangha-manha raw ang magic ngunit di ibig sabihin ay sa lahat ng bagay, lalo na raw sa loob ng dungeon, na para sa kanya ay mas lamang ang experience at kaalaman sa mga bagay-bagay. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may umatake sa kanila, na agad namang naiwasan ng ating bida at tila inasahan na. Lubos kinagulat na nga ito ni Iris at di lang basta Frostwalkers ang nakasagupan nila, kundi ay isang dambuhalang Frost Rex, na ayon sa dalaga ay pinakamataas na anyo ng Frostwalkers at may katumbas na 6 credits. Nabahala na nga ang dalaga dahil di tinatabla ng physical attacks ang nasabing halimaw at anumang damay-kit dito ay instant nagiging yelo, kaya tinagurian daw na dwarf killer, at ang tanging panlaban lang daw dito ay long-range magic attacks, na taliwas raw sa kakayahan ng ating bida kaya ulats daw sila sa halimaw na ito. Huwag nga raw mag-alala ang dalaga, ika naman ng ating bida, at marami na raw siyang nakaharap na ganitong halimaw, sabay nilusob na nga ang umataking kalaban. Gamit ang kanyang pambihirang bilis at liksi ay unti-unti na nga nitong nilapitan at inikutan ang kalaban, hanggang sa nang mahanap ang tamang timing ay inangklahan ang kalaban gamit ang baon niyang magic items. Kasabay nito ay wala na nga itong sinayang panaoras at pinulaputan ng sandamakmak na alambre ang dambuhalang gagamba. Pulupat dito, pulupat doon, hanggang sa buong katawan ng halimaw ay nabalot na ng alambre at di na makagalaw pa. Kalaunan ay literal na nagpasiklab na nga si Will mula sa magic item ng kanyang kamay, na unti-unting tumawid sa alambre, at umabot sa kalabang halimaw. Apoy dito, apoy doon, hanggang sa nang marating nito ang dulo ng angkla ay pangmalakasang pagsabog na nga ang ibinira ng magic item boom boom boom. Wasak na wasak, durog at naging hamog, ang kalabang halimaw na sumabog. Gulat na nga ang nadama ni Iris sabay biglang bago ng itsura at persona, at ito raw pala ang abilidad ng tinaguriang no talent ng kanilang akademya, na ibang-iba sa mga sabi-sabi at chismis, at napapaisip kung kailangan niya raw ba itong i-report. Biglang singit na nga si Will at marami-rami na raw silang nakolekta na ice cores kaya bumalik na raw sila, sabay ngiti ng dalaga at balik sa dati niyang persona, di siya makagamit ng magic pero lubhang nakakamangha kung papaano niya itupunan, ika na nga ni Iris na nagtanggal ng kanyang disguise at nagpunta sa tere. Ibang klase nga raw ang atake nito sa pakikipaglaban lalo na ang experience nito, at bagamat sa kabila ng katotohanan na hindi ito mage, ay pambihira naman daw itong warrior. Kalaunan ay pinakita na ngang nag-report ito sa harap ng mga Madia Vanguard, na kinabibilangan ng kababata ni Will na si Elfaria, at iba pa. Nasa gitna ito ng meeting ukol sa pagpapanatili ng barrier laban sa celestial host na pinapanood daw sila sa kabila ng langit, kaya kailangan ng araw nila ng mga bagong likas na talentado para sa tinakdang araw. So ano na Watcher, may nahanap ka na ba na kapakipakinabang? Tanong na nga ng mga ito kay Iris. Dito na nga inilahad ng dalaga ang tungkol kay Will Surfert, ang no talent na walang magic ng akademya ngunit sa tingin niya raw ay magiging mahalagang prospect nila. Iba-ibang opinyon na nga ang natanggap ni Iris ukol dito, lalo na mula kay Eleanor at huwag na raw dagdagan pa ng dalaga ang mga mahihina sa paligid niya. Nabwisit naman itong si Zeo at ang arte-arte daw ng elf hanggang sa magkainitan na nga ang dalawa. Biglang singit na nga si Carriet at tumigil na raw ang dalawa, tsaka wala naman daw silang dapat ipagmadali, sakto pa at malapit na raw ang Grand Magic Festival kung saan mapag-iisipan pa nilang lalo. Agad sumang-ayon naman si Zeo at natural na mangingibabaw raw ang mga taong kapakipakinabang, sabay nagpaalam na at kung tapos naman na raw ang walang kwenta nilang pagpupulong ay aalis na siya. Ayun nga at isa-isa nang nagsialisa ng mga Magia Vander bukod dito kay Elfaria na pa-blush-blush lamang sa tabi at hihintayin niya nga raw ang ating bida ayayayayayay sana all na naman kay Kuya Wilmo. Pasanal na rin po like at subscribe ko mga idol, kanya-kanya nang ang pasikat ang mga estudyante para makakolekta ng mas maraming credits,
at nangangailangan sila ng at least 7,200 credit points para makausad sa Upper Institute. Dito na nga pinakita ang matagumpay na paglusot nila Colette at Sion na parehas nakakuha ng lampas 7,200 points, samantalang ang bida natin na si Will ay nahihirapan pagkat nalilimitahan sa pakikipaglaban, at di nga makagamit ng magic na siyang laging binabanat sa kanya ng bashers niya. Di naman nagpahuli ang iba pang estudyante at nagpamalas ng kanya-kanya nilang natatanging lakas, na pinakilalang sila Wignall Lindor, Lihana Owenzaus, at pati na rin itong bida-bidang si Julius Rinberg na binanatan maging exam golems ng iba, na lahat may higit 10,000 credit points. Habang nagyayabangan ang mga top students na lubos kinamamanghaan ng lahat at sure ball na raw ang pag-usad sa Upper Institute ay ito naman ang ating bida, nagmo-moment sa tabi at halos 5,000 lamang ang credits points, dagdag pa na last year na nga raw niya ito ngunit nanganganib pa na hindi makagraduate. Tabi hampas lupa, banat na nga ni Julius kay Will na nananahimik lamang sa tabi, at umalis daw sa paningin niya ang mga walang bilang na slap soil ng kanilang akademya. Sorry naman itong bida natin at tumabi, habang pinag-uusapan ng mga bully ang tungkol sa darating na Grand Magic Festival na sigurado raw ma-scout itong si Julius. Maging sa kantin ay ito rin ang bukang bibig ng lahat, maski itong si Colette at kinulit na nga ang ating bida na dapat ma-scout si Will sa darating na Grand Magic Festival, lalo na at napakababa nga raw ng credit points nitong bida natin. Ito nga lang daw ang tanging paraan bukod sa pag-abot ng 7,200 points para makapunta ng tower, on the spot, kaya pag sumikapan daw ni Will na ma-scout, mariing pagkulit na nga ni Colette sa ating bida. Pa-flashback na nga itong si Will tungkol sa Grand Magic Festival, kung saan isang event na ginaganap sa Rig Arden Magical Academy kada 2 taon, at binubuo ng iba't ibang kompetisyon. Ito rin daw ang panahon kung saan bumababa ang mga high mages mula sa tower para mang-scout ng mga malalakas na estudyante, kaya naman gigil na gigil itong si Colette na kumbinsihin siya na banatan ito pagkat kung susumain daw ay tila ito talaga ang sukatan ng sinuman para makapasok sa tower. Sacred Elf's Wand Elif Canaan, Lighting Lord's Wand Thorzos Fas, Ice Maiden's Wand Albus Vina, Flame Emperor's Wand Inkenya Barem, pati na rin ang Light Sovereign's Wand na si Mysterious Noah, mga kasalukuyang Magia Vander na pinangungunahan ng mga major factions, at isa nga lang daw sa mga factions na ito ang pumili sa'yo, ay sigurado na ang pag-usad mo sa tower, todo-tadong panghihikayat na nga ni Colette kay Will. Parang imposible naman yan na rekta na sa tower kahit kulang pa sa requirements ng graduation, pagtataka na nga ng ating bida, ngunit ayaw talagang magpaawat ni Colette at may mga tinatawag pa raw na watchers, na naghahanap ng mga talentado at dinadala rekta sa tower. Chismis lang naman yan, ribat naman ni Will tsaka wala raw siyang magic para bumida-bida sa event na kung tawagin na ay Grand Magic Festival. Pilit pagkumbinsi pa rin nga si Colette at pagkakataon na rin daw ito ni Will para patunayan ang sarili niya. Ngunit kontra talaga ang bida natin dahil sa mga nangyari noong second year sila, kung saan sinubukan niyang sumali ngunit pinagbabato lamang siya at pinagtabuyan ng mga manunood at kalahok. Sa bagay, ika na nga lang ni Colette at isang araw ito sa mga pinakamalalang festival na nangyari sa kanilang akademya. Di naman nawalan ng pag-asa si Colette na engganyohan si Will pagkat meron naman daw iba pang scouts na pupunta sa festival na ito bukod sa mga taga-Rig Arden, at kahit di man daw sila makuha para makausad sa tower, ay marami naman daw ibang oportunidad na magbubukas para sa kanila. Sinang-ayunan naman ito ni Will at perfect opportunity daw talaga ang Grand Magic Festival para maipakita ang iyong abilidad sa iba. O diba, kaya saktong pagkakataon talaga ito para ma-market mo ang sarili mo friend, banat na nga ni Colette kay Will. Paulit-ulit bagay kamo pangalan mo sayo, ribat naman ni Will sa dalaga hanggang sa matigilan ang dalawa nang may mapansin na hidden barrier sa may lockers. Dito na nga nila ginamit si Kiki para i-dispel ang barrier magic, na siyang tunay kalaunan na tanggal nila, at dito na diskobre ang isang lihim na lagusan papunta sa ibaba. Tinungo na nga ito ng dalawa at dito nakita ang ilang mga estudyante na ginawang underground pasugalan ang nasabing lugar, at pinagpupustahan kung sino raw ang mananalo sa darating na Grand Magic Festival. Lubos na gulat na nga ang ating bida nang makita si Sion sa lugar na ito, na uminit na naman ang ulo kay Will kaya inunahan na ni Colette at huwag na raw masubok-subukan ng baliw na banatan na naman ng ating bida kundi makakatikim na raw talaga ito sa kanya. Di na nga napigil ang sumingit ng mga alipo race ni Sion at relax nga lang daw ang mga person, tsaka nandirito lang naman daw sila kasi syempre curious lang naman daw ang boss nila sa kung bakit wala ito sa top 3 ng pinagpupustahan. Kinabwisit na nga ito ni Sion at manahimik daw ang dalawa,
na narinig na nga maging ng mga estudyante sa baba at eksena na naman si kuya mo, na may pa-explain pa na kaunti lang naman daw ang lamang sa kanya ng top 3 regarding sa mga puntos, tsaka kung sa magic skills lang naman daw ay kapantay niya naman ang mga ito. Sabay walkout ni Gago at bakit niya raw kailangan mag-explain sa mga ito. Kinabukasan matapos ang kanilang klase ay dumamoves na naman nga itong si Colette kay Will, at kung pupunta nga raw ito sa dungeon ay pwede namang samahan niya ito. Sorry naman agad ang bida natin at trabaho mode nga raw siya ngayon sa bar ni Aling Gina, na kinalungkot naman ng pumapag-ibig na dalaga. Kinagabihan ay pinakita na ngang nagtatrabaho si Will sa bar ni Aling Gina, na puno ng mga manggagawang dwarfs na kagagaling lang din sa kani-kanilang mga trabaho. Pagkamangha naman ang ipinabatid ng isang dwarf kay Will na nagngangalang Donan, at ibang klase daw ang ating bida dahil sa umaga raw ay nagde-deliver ng mga dyaryo, tapos buong araw estudyante, at pagdating ng gabi waiter pa sa bar ni Aling Gina, abat di raw ba napapagod ang binata. Ayon naman kay Will ay di nga raw siya eligible sa scholarship kaya no choice siya kundi ay magtrabaho, para matustusan ang kanyang pag-aaral. Hoy puro kayo chismisan dyan magtrabaho ka Will, buti pa yung tropa mo tignan mo ang sipag-sipag, banat na nga ni Aling Gina dito sa ating bida, nakasama pala ang kanyang roommate sa pagtatrabaho, at magdala pang araw ng isa pang part-timer since kinukulang sila sa tao. Panggagatong naman ang banat ng ibang dwarfs at di na nga raw ito kailangan, pagkat pangdalawahan naman na raw ang trabaho ni Will, na kinainis ng ating bida at pinagkakaisahan siya ng mga dwarfs na itinuring na siyang tila kapamilya nila. Nagtaka naman si Rusty at kung okay lang daw ba si Will na nagtatrabaho dito na di naman kitaasan ng sweldo, sa pwede naman daw siyang humingi ng tulong kay Professor Wertner na makahanap ng mas maayos na trabaho. Nakakahiya na nga raw sa kanilang professor at marami na itong nagawang pabor sa kanya ayon dito kay Will, tsaka gusto niya raw ang dwarfs dahil mababait daw ito bagamat mga lasenggero, at sa kabila raw ng ganito siya ay tinanggap siya ng buong buo kaya malaki ang respeto niya sa mga ito. Walang ano-ano'y nagkataong napadaan sila Julius sa bar na pinagtatrabahuan ni Will, at nang makita ang ating bida ay natawa at dito raw pala nagtatrabaho ang walang kwenta kasama ang mga kapwa niya walang kwenta. Bastos ka anong sabi mo bata, banggit na nga ni Donan at nagpantig ang tenga sa narinig mula sa bida-bidang estudyante, di naman nagpapigil ang estudyante at huwag daw siya matitig-titigan ng walang kwentang dwarf, na mga sampad lang naman daw ng kanilang mundo kaya manahimik at alamin daw ang lugar sa kanilang lipunan. Ano na wala bang magsisilbi sa akin, sigaw na nga ng untitled racist feeling bida ng palabas na estudyanteng si Julius, habang galit naman ang nadama ng mga dwarfs ngunit walang magawa pagkat mga dayo lamang sila sa lugar na ito matapos mawasak ang kanilang mundo gawa ng celestial host, at di tulad sa Trato sa mga elves ay mabababa ang tingin ng mga mage sa lahi ng dwarfs, na siguradong mapapatrouble kapag pinatulan ang kapakyu-pakyong estudyante, di pa nga natigil ang mga bida-bida at nilate pa ang pagkaing isenerve sa kanila sa bar. At tinalo pa raw pagkaing aso at baboy na di raw nakapagtataka pagkat gawa ng mga kapwa nito. Mga walang hiya umalis na lang kaya kayo sa mundo namin, pagpaparinig pa nga ng buwisit na di na nga kinaya ng ating bida na palampasin lamang, sabay nilapitan ang mga mangmang. Bawiin niyo mga sinabi niyo, mga salitang lumabas na nga lang sa bibig ng seryosong bida natin, at ang pagkaing nilalay daw nila ay dog at pawis ng mga dwarfs. Di wow ano pakiko, magsama-sama kayo ang babaho niyo. Sabay sipa ng walang hiya sa pagkain na tumapon sa damit ni Will, di na nga napigil ni Will ang galit niya at sinalangsang sa sahig ang dalawang kasama ni Julius, na rekta nakatulog sa lakas ng sub-sub sa sahig. Abat si Kuya Julius mo pa nga may gana magalit at naglabas ng pambihirang nagyayelong aura na siyang unti-unting nagyelo sa bar ni Aling Gina, at di raw ba kilala ni Will ang binabangga niya. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira nito kay Will hanggang sa na-corner ang ating bida at isinalansang sa isang pader. Tama na yan sigaw na nga ng mga dwarf habang sa tabi ay nakahanda na ring umatake anumang oras ang roommate niyang lalaki, hanggang sa matigilan si Julius nang makita ang seryosong mata ni Will, at di raw sapat na tapusin niya ito ngayon kaya sumali raw ito sa darating na Grand Magic Festival at doon niya ito pupuksain sa harap ng madla at scouts. Walang patumpik-tumpik na tinanggap naman ito agad ng ating bida at kapag nanalo na raw siya ay siguraduhin itong bida-bida na humingi ng tawad sa lahat ng dwarf. Pasigurado na rin Lods na mag-like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Di nagtagal ay nagsimula na nga ang Grand Magic Festival, na may pangmalakasang opening sa pangunguna ng kanilang headmaster.
Sandamakmak na tao na nga ang nagpunta na kinabibilangan ng mga scouts mula sa iba't ibang factions habang pagkamangha naman ang nadama ng lahat nang makita ang tinaguriang Miss Perfect na si Lady Lihana at nananatiling champion at record breaker sa Sky Race, sabay pagpaalam ng watcher na si Iris sa headmaster at mauna na daw siya, at may susuportahan pang araw siyang upperclassman. Samantala, happy-happy naman itong si Sion at inimbitahan daw siya ni Colette na sumali sa grupo nito. At mukhang napagtanto raw ng dalaga ang kahalagahan niya kaya nais siyang makagrupo, kumpara nga raw sa walang kwentang si Will ay obvious syempre siya raw ang pipiliin nito. Nawala na nga lang ngiti ng delulo nang makita na kasama nila ang ating bida, sabay napasigaw at ano raw ginagawa ng walang kwenta sa grupo nila. Di kagrupo natin, ika naman ni Colette at parang araw makasali sila sa contest na Crown Attack ay kakailanganin nila ng pinagsama-samang 21,000 credit points. Anong kalokohan nito tsaka sino ba nagsabing tutulungan ko ang walang kwentang no talent na ito? Pag-uuruminta daw na nga ng gago hanggang sa matigilan ang dumaan sa likod niya si Julius, at napansin dito nakatutok ang pansin ni Will at hindi sa kanya. Kinabwisit na nga ito ni Sion at tila etsapuera lang siya sa mata ng ating bida matapos ang kahihiyang ibinigay nito sa buong pagkatao niya. Di nagtagal ay nagsimula na nga ang main event ng araw na yon. Ang Crown Attack na iprenesinta ng bibong estudyante na nagngangalang Mike kasama si Professor Edward, ang professor na lubos kinamumuryan daw ng lahat dahil sa walang puso at duro-demonyo, sabay na buwisit at sino raw ba kasi pumili na maging commentator ang baliw na professor, abat ayos ka din umintro gusto mo na ata mapunta sa sementeryo, ribat naman ni Professor Edward, kaya agad nagsorry ang binatilyo at nagpatuloy sa kanyang intro sabay pasa sa mga elf at gawin na nga raw nila ang kanilang gagawin. Rekta chant na nga ng kanilang spell ang mga elf at ginawa ang playing field ng mga partisipante, kung saan nahahati sa 5 lugar. Ang Volcano Zone, Marshland Zone, Badlands Zone, Grassland Zone, at ang Woodland Zone, di nga raw tulad ng ibang events ay binubuo ito ng 3 members kada grupo, na siyang mag-uunahan papunta sa Central Stadium na naglalaman ng corona, kung saan mananalo ang unang makakakuha nito. Pero syempre di nga raw ganoon kadali lang basta makakapunta sa corona, at naghanda raw ang mga professor ng sandamakmak na traps na kanilang pagdadaanan. Magunahan, magsabutahean, nasasaka nila raw kung ano ang kanilang paraan, kaya nga sa lahat ng event sa Grand Magic Festival ay ito raw ang tinaguriang pinaka-brutal dahil puno ng bakbakan. Dito nga raw masusubok ang diskarte ng mga kalahok, at kung paano makipagsapalaran ng di umaatres sa laban. Pero syempre, di naman sa sinasabi naming may secret gambling halls kami sa ilalim ng mga lockers, ay nangunguna ang grupo nila Wignall at Julius sa pastahan na siya niya raw tinayaan, ika na nga ng proud na announcer na tila walang pakialam na naririnig siya ng karamihan, habang Cole Elliot naman daw ang Squad 6 na kinabibilangan ng ating bida. Tinawanan nga lang ito ng lahat at ano raw paganap ng walang kwenta at sumali sa patimpalak. Will, anong ginagawa mo rito? Pagkagulat na nga ni Professor Werkner nang makita ang ating bida na kasali sa nasabing palaro. Agad nagsorry naman si Will, at kahit maging katatawanan nga raw siya sa paligsahan na ito, ay gusto niyang ipanalo ang laban na ito. Wala naman ang nagawa si Professor Werkner kundi pabayaan na lamang ang binatang may kadesididuhan. Wala nang ang sinayang pa na oras ang mga kalahok nang magsimula na ang patimpalak, at kanya-kanya ng takbuhan papunta sa Central Arena. Natigilan na nga ang ibang estudyante nang magsilutangan ang sandamakmak na golem, habang ang bida naman natin ay duro-diretso lamang at di nagpapigil, na tinawanan na ngang muli ng mga nanunood, at sa exam nga raw nila ay nagmungta nga lamang ito kaharap ang mga nasabing golem. Nga na nga lang ang mga tanga nang makita na binasak lamang ni Will ang kaharap na golem, sa tulong ni Colette. Ayon naman sa dalaga ay kahit walang magic si Will ay basta't umaatake itong gamit ang isang magical item ay wala silang nilalabag na rules sa palaro, di na nga makapaniwala ang lahat, at kung sino pa ang walang magic ay siya na nga raw nauna sa lahat, habang ito namang si Sion, ay kinain na naman ng kanyang insecurity problem feeling bida complex, at sa kabila raw ng matindi niyang pagsisikap at pagtitraining mula noong napahiya siya sa ating bida, ay olats parent siya kumpara rito kay Will. Nanguna na nga sa paligsahan ng Squad 6, ang grupo na kinabibilangan nila Will, Colette at Sion. At sa kanilang unti-unting paglapit sa Central Stadium ay muli na namang sinalubong ng sandamakmak na patibong, di naman ito naging balakid sa bottom player ng palarong ito pagkat may pangmalakasan itong support, ang pumapag-ibig nating dalaga na si Colette na todo effort matulungan si Will na mapagtagumpayan ang nasabing contest.
Takbo nga lang ang ambag nitong puro yabang nilang kasama habang in denial naman ang mga nanunood sa kanila, at di matanggap ang lakas na pinapakita ni Will at pasalamat nga lang daw ito sa kapangyarihan ni Colette. Sa kabila nito ay pagkamangha naman ang nadama ng iba at ibang klase raw ang liksi at bilis na pinapakita ng binata, at makikita mo raw talaga na batak ito sa pag-explore sa dungeon, sa kaalaman at sa karanasan, sadyang kahanga-hangang tignan. Ayayayayay lodi ko yan go 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 Will Senpai, sigaw naman nga ni Iris na todo suporta sa ating bida, habang ang ibang mga kalahok ay nabahala naman at di nga raw pwedeng matalo sila sa no talent na bida natin, na nagkade-trap-trap na nga at sa pangbabash lamang at pangmamaliit kay Will magagaling. Maging si Julius ay nagtaka na rin sa ingay at ano raw ba ang pinagkakaguluhan ng lahat, hanggang sa malaman nito mula sa kanyang mga kasamahan na nangunguna na nga raw sa contest ang grupo nila Will, at di malayong matalo sila kung magpatuloy ito. Tila di naman naapektuhan si Julius at tinawanan nga lang ang balita, at siya na nga raw bahala, habang ang grupo naman nila Will ay sa wakas natanggo na ang huli at final area, ang Enchanted Woods. Ano pa nga ba at kaliwat ka ng traps na naman ang nagsilutangan sa pagdating nila sa nasabing lugar, ngunit ayaw talaga paawat ni Will at binasik lamang ang mga traps, sabay tanong ni Mike, ang announcer sa katabi niyang si Professor Edward na mismong may gawa ng traps kung ano raw masasabi nito. Ano pa nga ba at walang nasabi ang numero 1 kontrabida ng buhay ni Will habang duro-diretso namang tinahak ng ating bida nang walang kahirap-hirap ang nasabing patimpalak. Dito na nga raw magkakaalaman sa lugar na ito, ika ni Will kaya ngayong nauna sila ay magse-set up sila ng ambush laban sa mga kalaban, lalo na raw kay Julius. Bigla na nga lang silang natigilan ng sila ang ma-ambush ni Julius, na banirahan si Will ng ice tubig at tumagos sa may tagiliran nito, na lubos kinagulat ni Colette at panom naunahan daw sila ni Julius sa lugar na ito. Walang ano-ano'y nagpa-shower na nga ito ng sandamakmak na yelo sa ating bida, na maliksing naiwasan naman ni Will. Natigilan na nga lang ang lahat ng biglang umeksena si Sion, at mala Super Saiyan na nag-apoy-apoy sa bandang likod nila, ngunit imbis na atakihin ang kalaban ay ibinanat nito kay Will, buti na lamang ay naharang agad ni Colette ng bato-bato magic niya kundi abo na sana ang bida natin. Nadama na nga sa buong lugar ang lakas ng pagsabog na pasiklab ni Sion, at sinalanta buong kagubatan na kanyang tinamaan, sabay banat na umalis nga raw si Julius at ipal ito sa kanila. Anong ginagawa mong baliw ka? Sigaw na nga ni Colette kay Sion, na agad naman rumbat at all this time na nahimik lamang siya at pinagbigyan ang request ni Colette, ngunit ngayon daw ay maniningil na siya, at yun nga raw ay ang labanan siya ni Will. Lubos kinagulat na nga ito ng ating bida at kung seryoso raw ba ito, at talagang ngayon pang araw nito napili. Ang dami mong sinasabi tsaka wala akong kailangan na dahilan para ikaw ay pulbasan at labanan, sigaw na nga ng nasira niyang pride lang naman pinaglalaban, habang pagtataka naman ang nadama ni Colette at saan daw ba nanggagaling ang hugot ng high blood nilang kasama. Pipigilan na sana ito ng dalaga ngunit muling lumutang si Julius na siyang hamarang sa kanyang daan at pinagtaka nito kung papaano nakaligtas sa pagsabog kanina. Pinag-alala naman ito ni Will ngunit walang magawa pagkat sunod-sunod na atake na ang ibinir sa kanya ni Sion, na pilit niyang kinakausap at di nga raw ito oras para maglaban sila. Hype ka wala akong pakialam, kunin mo espada mo at labanan mo ko. Panggigigil na nga ni Sion kaya ayon walang nagawa si Kuya Will kundi kunin ito at bigyan ng jacket yan. Pabigwas na rin lods ng like at subscribe, salamat. Pa-flashback na nga sa nakaraan at POV ni Sion noong mga panahong bago pa lamang sila sa akademya, kung saan lubos ang pagkabuisit nito na nakikitang napakawalang kwenta ng ating bida, kaya para kahit papaano ay mabawasan na raw ito ay naisipan niyang imbitahan ito bilang kanyang underling, ngunit sa kasamaang palad ay wa-epek sa ating bida, na may sarili ng mundo at kinainan ng kalungkutan at kadramahan ng buhay nito. Dito na nga nagugat, simula ng araw na yun ang puot na nadama ni Sion sa bida nating di siya pinapansin. Balik naman sa kasalukuyan, kung saan sunod-sunod na atake na nga ang ibinida ni Sion laban kay Will, na tanging ginagawa ay umiwas, dahil ayaw seryosohin ang bida-bidang pasaway. Buisit naman si Sion at puro iwas nga lang daw ang ginagawa ng ating bida, at pilit pa ring kinukulit si Will na atakihin nga raw siya nito at lumaban. Peste ka lumaban ka, paulit-ulit na sigaw na nga nito kay Will habang paulit-ulit ding sinasupple ng ating bida at ayaw nga raw niya, nasa iisang team nga lang daw sila tsaka papanindigan niya raw ang pangako niya kila Mr. Donen at iba pang dwarfs, kaya wala siyang panahon at oras na gawin ang pinaghihimutok ng baliw na may katok. Pigang-piga mo talaga lagi ang galit kong hype ka.
edi susunugin na lang kita kung ayaw mong makipaglaban, banat na nga sa kanya ng galit na binata, habang sa stadium naman ay intense ang panunood ng mga estudyante sa mga kaganapan nila Sion at Will. Dito na nga tinanong ni Mike ang panig ni Professor Edward sa nangyayaring pag-aaway sa Squad 6, ayon naman sa Professor ay kahit ano pa raw ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa ay mali pero nito lalo na at nasa gitna sila ng isang paligsahan, at siguradong magbibigay minus points lalo na sa mata ng mga scouts, ngunit iba naman ang ipinapakita ng mukha nito na todong ngisi sa mga nangyayari, na lubos si kinabahala na nga ni Mike at tila masaya pa nga raw ang Professor sa mga nangyayari. Siyang tunay nga ay negatibong puna ang binigay nito sa mga scouts, at bagamat kamangha-mangha raw ang lakas ni Sion ay di maitatangging isip bata nga raw ito. Samantala, pumunta na nga sa audience area itong si Iris at tinabihan itong si Rusty na kapwa rin supporter ng ating bida. Napaisip naman itong si Rusty at bakit si Will daw ang sinusuportahan ni Iris na sadya niyang hindi inasahan mula sa dalaga. Ayon naman kay Iris ay di niya naman daw talaga ito kilala noong simula hanggang sa narinig niya nga raw ang kwento mula sa isa niyang kakilala, at mula noon ay nahumaling na nga raw siya sa ating bida. Ba naman yan, sikat na talaga si Will, ika na nga lang ni Rusty. Supporter ka rin pala ni Will, tanong na nga ni Iris, na agad sinang-ayunan naman ni Rusty, at di lang daw basta supporter pagkat lablab niya raw itong si Will higit pa sa ano paman. Samantala, todo effort naman itong si Colette na malampasan itong si Julius nang mapigilan ang dalawa niyang teammate sa pag-aaway, habang todo pang-aasar naman itong binata at puro takbo na nga lang daw ba itong dalaga na naturingan pa naman daw sanang Earth Princess. Sa buwisit ni Colette ay di na nga nito namalayan ang mga trap sa paligid kaya ayon, na biktima ng isa sa mga ito. Pagtataka naman ang nadama ng mga nanunood at napansin nilang bakit tila ang dami raw na Julius sa contest na ito, na pinakitang halos kaharap lahat ng mga squad sa iba't ibang sulok ng mga zones. Binasek nga lang ito ng isa pa sa mga kalahok na elf na nagngangalang Wignall Lindor, at dito namangha, pagkat di niya raw inakala na may ganitong alas si Julius, at napagtantong isa sa mga teknik ng isa sa mga Magia Vander. Hype naman nga sa tuwa si Mike at basic tinalo nga lang daw ni Wignall si Julius, at di nga raw siya nagkamali ng manok na pinili sa pastahan. Bagamat pambihira ang pinapakita ni Wignall ay iba naman ang dating nito sa mga kapwa niya elf, na tinawag nga lang itong average para sa isang elf. Hati na nga ang opinyon ng lahat sa kung kaninong squad ang mananalo sa patimpalak na ito, maski ang mga alalay ni Sion ay naguluhan na rin, lalo na sa pagganap ng kanilang bossing na pinili pa raw talaga ang Grand Magic Festival para magwala, at ano raw ba talaga ang ikinakagalit nito ng sobra sa ating bida. Ito rin nga ang gumugulo sa isip ni Will at bakit ganito raw kagihil sa kanya ang baliw, sabay muling pa-flashback sa kadramahan ng kanilang kabataan. Noong mga panahong lubos ang pagtataka ni Will kung bakit siya binubuli ng lahat sa wala naman daw siyang ginagawang masama sa mga ito. Aminado naman daw siyang failure siya, aminado naman daw siyang walang kwenta siya, lalong-lalo na di naman daw niya nais na tanggapin siya ng mga ito, kaya kung maaari ay sanay lubayan na lamang siya ng mga ito. Habang itong si Sion ay todo papansin naman sa kanya, na umiiyak pa nga at tila may nais iparating na mensahe sa ating bida. Balik sa kasalukuyan ay pangmalakasang spell na nga ang ipinamalas ni Sion, at naglabas ng isang apoy-apoy na falcon. Ikinagulat naman ito ni Will at isa raw ba itong guardian spell, hanggang sa walang ano-ano ipinalusog na nga ito ni Sion sa kanya, ngunit mabilis din naman niyang naiwasan at naputol pa nga niya ang isa sa mga pakpak nito. Di naman ito ininda ng Guardian at may taglay na pambihirang regeneration, kaya napaisip si Will na matatalo niya lamang ito kung marerekta niya ang core nito sa dibdib, sabay na bahala pagkat kadalasan pang depensa lamang na spell ang Guardians, na taliwas sa spell ni Sion na puro opensa. Maging si Professor Edward ay namangha sa pinapakitang kakayahan ni Sion, at nalampasan ng araw ang abilidad ng isang estudyante, di lang daw basta ito naglabas ng isang high-level spell, bagkus ay nag-summon pa ng isang Guardian. Agaw pansin na nga ito sa mata ng ibang scouts, na lubos na mangha sa pinapakitang lakas ni Sion sa kabila ng pagiging estudyante pa lamang nito. Maging si Will ay di na nga naitago ang pagkamangha kay Sion, habang ito namang baliw, heto, di peren matunawan at kung ito lang daw ba ang kaya ni Will, at asa na raw ba yung Will na tumalo sa Evil Sentinel kamakailan pa lamang, todo pang gigigil na nga nitong baliw. Samantala ito namang si Will gulong-gulo peren hanggang ngayon, at wala nga raw dahilan para sila ay maglaban, kaya bakit daw ito ginagawa ni Sion? Abat anak ka ng tanga talaga, nasasabi mo talaga yan pagkatapos mo akong ipahiya,
pagkatapos ng kahihiyan na ibinigay mo sa akin, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, huwag mo sabihing di mo man lang ako kinamurian. Inamo ka o ayan kinamumurian kita, na wala na ako sa bilang sa kakaisip ng paghihiganti ko sa'yo, sigaw na nga ni Will ngunit sa ngayon ang tanging nasa isip niya raw ay ang talunin si Julius. Kinagalit nang ang lalo ito ni Sion at pinabatid ang pagkairita kay Will makita niya nga lang daw ito. Ang patuloy na paglaban at di pagsuko nito sa kabila ng pagiging no talent nito ay lubos niya raw kinabibwisit. Sa kabila nga raw nito ay kailanman di siya nito tinignan man lang. Pansinin mo akong hype ka, pansinin mo ako. Buong pusong sigaw na nga ng baliw sa ating bida. Lubos kinagulat na nga ni Will ang madamdaming tugon ni Kuya Sion mo, at napaisip din sa kanyang pinagdaanan, na tila kinailangan niya rin ang mga ito para mapush ang kanyang sarili. Dahil dito ay tinanggap na nga niya ang hamon ni Sion, na todong ngiti na nga, at tila batang pinansin na ng kanyang lablab. Wala nang ang sinayang pa na oras si Sion at pinaulanan ng sandamakmak na apoy-apoy spell si Will kasama pa ang guardian na kanyang sinoman, ngunit ano pa nga ba at basic iniwasan lamang ni Will sabay rekta sa core ng Garuda Eagle. Dahil dito ay unti-unti nang nakalapit si Will ngunit di naman basta magpapatalo lamang si Sion at muling bomb ira ng pangmalakasang apoy magic. Bago pa man magsalpukan ng dalawa ay bigla nang dumating sa eksena si Colette na siyang pumagitna sa LQ ng dalawa. At natalo na nga raw niya si Julius kaya tumigil na ang dalawa. Gulat na gulat naman si Sion at tinanong si Colette kung nakita na raw ba nito ang sarili dahil punit-punit na nga ang damit nito. Abat buwisit ka pala sa kasalanan mo naman ito lahat kung di ka lang bida-bidang hype ka, banat na nga ni Colette kay Sion. O siya Will umalis ka na, di ba may aasikasuhin ka pa, puntahan mo na si Julius, tugon na nga ni Colette sa ating bida. Kokontra pa nga sana itong si Sion ngunit bumigay na rin sa galit ng dalaga, sabay pagtahan na nga ni Will kay Colette na kinilig at nagpasalamat, sabay nagpaalam na sa kanila at sa sunod na nga lang daw sila maglaban ni Sion. Samantala, sa stadium naman ay nauna nang dumating ang Squad 9, na pinangungunahan ni Julius, di nagtagal ay dumating na rin sa eksena si Will na pangmalakasan ang entrance at bumagsak sa likod ng grupo ni Julius, na lubos nang gagalaiti ang mata at hinahamon na raw niya itong si Julius. Pabigwas na rin Lods ng like at subscribe, salamat. Ganda yarn, masasabi mo na lang talaga kay Elf Arya na nagmo-moment sa tower, hanggang sa batok na nga ang matanggap nito mula sa ara-ara na nagngangalang si Cerisa, at lagi na nga lang daw itong natutulog o kung di man ay nagmamatsyag sa baba ng tower. Kalaunan ay iniabot na nga nito ang mga potential candidates na ibinigay ng mga scouts, kung saan nangunguna sa kanilang listahan si Julius na siya raw matunag ang pangalan sa Grand Magic Festival, at maaaring maging potential successor ni Lady Elf Arya. Sinang-ayunan naman ito ni Elf Arya at kung totoo raw lahat ng ito, ay walang dadang ito na ang magiging tagapagmana niya. Aba akalain mo nakaabot ka ditong walang kwenta ka, banat na nga ni Julius sa gigil nating bida, at mukhang may lalampasuhin daw siya bago manalo sa patimpalak na ito. Aba't di naman nagpatinag si Will at huwag nga raw mag-alala si Julius, pagkat wala raw siyang intensyong matalo hanggat hindi raw humihingi ng tawad itong bida-bida kila Mr. Donen at iba pang dwarfs. Edi wow, paglalaroan lang kitang tila isang bubuit bata, pagbabanta na nga ni Julius sabay naglabas ng isang makapal na usok sa buong arena. Walang ano-ano'y sunod-sunod na atake na nga ang natanggap ni Will mula sa iba't ibang direction, na agad naman itong naiilagan, at nahanap ang pinanggalingan, ngunit sa gulat niya ay may pang-apat na atake pa ang sumambulat sa kanya na di niya inasahan, pagkat tatlo lang naman ang kalaban niya, at dito na nga nagyabang si Julius na parang aligaga na raw ang ating bida sa hindi pa nga raw sila gumagalaw sa kanilang pwesto. Dito na nga lubos kinagulat ng lahat nang makita na 5 na ang Julius sa arena, na unti-unting lumapit sa ating bida, sabay biglang sumabog na di inasahan ni Will kaya rekta tumama sa ating bida, di na nga makapaniwala ang mga professor sa kanilang nakita, dahil ang technique raw na ito, ay isa sa 12 signature magic ng Magia Vander na si Elf Arya. Ang Arswise, na ayon kay Will ay isang spell na gumagawa ng icy copies ng caster nito, at panong nagagamit daw nitong bida-bidang si Julius. Tinawanan nga lang siya ng baliw at sinabing dahil daw sa natural na talento niya syempre, at natutunan niya raw sa sarili niya lamang na pag-aaral, at ganun-ganun lamang ay basic na abot niya na raw ang level ng isang Magia Vander, kaya wala naman daw kamangha-mangha sa Magia Vander na si Elf Arya, scam nga lang daw ang babaeng ito na siya niya raw ipapakita sa lahat. Galit na nga ang nadama ni Will nang marinig ang pang-iinsulto nito sa lablab niya,
na siya nang kumawala sa yelong bamalat sa kanya at gigil na nilusob si Julius. Pang-ising-ising nga lang si Julius at sunod-sunod na atake na naman ang ibinira sa ating bida, kasama ang kanyang mga clones na pinagtulungan ang solo nating bida. Nang mapalibutan na nga nito si Will ay isang panibagong spell ang ibinira ng kalaban, isang mala-pyramid na barrier na nagkulong na nga kay Will, di pa nga rito natapos at isang dambuhalang yelong bulalakaw ang rekta pinatama nito sa kinaroroonan ng ating bida, na nagpanganga na nga lang sa lahat ng taong nakasaksi at nandoroon. Ang manalo nang hindi man lang gumagalaw, isang pambihirang katangian na mage lamang ang may saklaw, ika na nga ni Professor Edward na lubos na mangha kay Julius. Ano na scouts, pagmamayabang na nga ni Julius at ano raw masasabi nila sa kapangyarihan niya na mismong teknik ng Magia Vander ay basic lamang niyang natutunan, at siya na nga raw ang papalit kay Elf Arya. Sigawan na nga ang mga estudyante at namangha kay Julius, taas kilay naman itong si Iris habang natawa naman si Rusty at magmumungtang araw ito kapag natalo ito ngayong todo yabang ito. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nawasak ang dambuhalang yelong nakabalot kay Will, na lubos kinagulat nila Julius, at panong nalampasan daw ito ng ating bida. Nagpasalamat naman si Will sa spell ni Julius dahil tinulungan daw siya nitong palamigin ang kanyang ulo, at pagdating daw talaga kay Elfie ay madaling nag-iinit ang kanyang mga ulo. Buwisit ka, wala akong paki, banat na naman nga ni Julius na muli siyang inataki. Basic iniwasan nga lang ito ng ating bida at rekta inataki ang mga kasamahan ni Julius, ayon tulog ang mga bobo habang di naman makapaniwala ang gago. Di nga raw perpekto ang Arswise na gainay ang spell ni Julius, ika naman ni Will, at ginagamit lamang daw ni Julius ang tulong ng kanyang mga kasamahan para makontrol ang iba niyang clones, na siya nang naglaho ng mapatambi niya ang dalawang kasama nito, kaya wala raw itong karapatang sabihing kalibel niya si Elf Arya pagkat libag lamang siya kung ikukumpara sa dalaga. Lubos kinapike na nga ito ni Julius, habang pinakita naman si Elf Arya sa tower, na marahil pwede nga raw niyang maging successor si Julius. Ngunit hindi raw tagapagmana ang hinahanap niya, kundi ay isang espada na siya niyang makakasama ayayayayayayayay sana all na naman sa'yo Will. Ikaw ang scam Julius, na umaasa sa tulong ng iyong mga kasama para may sigawa ang spell na Arswise, dagdag na nga ni Will na lubos kinagalit ng baliw at nabistaw siya ng ating bida. Sa galit nito ay sunod-sunod na atake na ang ibinir nito kay Will, na siya namang basic iniiwasan nito. Sabay pang isingisi na naman ang baliw at bagamat limitado lamang ang clone na kaya niyang gawin kapag wala ang tulong ng kanyang kasamahan, ay di naman daw malalaman ni Will kung asan siya sa mga ito, kaya wala parent daw itong laban sa kanya. Biglang urong na nga ang itlog nito nang magulat sa biglang paglutang ni Will sa kanyang harap at mukhang alam na siya ang tunay na Julius, na pilit dumpen sa pangangulit-ulats din naman kay Will. Lubos pinagtaka na nga nito kung paano raw nalaman ni Will na siya ang orihinal na Julius. Ayon naman kay Will ay dahil ito sa pagkakaiba ng temperatura ng mga clone sa orihinal na caster, at ang di-perpektong pagkontrol sa mga clone ay nagbibigay mas mababang temperatura dito na tila isang ice walker na may ice crystal sa mga paa ng mga ito. Imposible, Panong ang isang walang kwentang tulad mo ay mas may alam sa spell na ito kumpara sa akin, pagkabuisit na nga ni Julius sa ating bida. Sa magkababata kami bobo lang, ribat naman ni Will at lumaki nga raw silang magkasama sa bahay amp una ni Elf Arya. Kaya nasaksihan niya ang mga spell nito na lubos niyang kinamanghaan at pinag-aralan. Kinikilig namang nakikinig si Elf Arya sa tower habang pangiti-ngiti naman ang ating loverboy, at binanatan si Julius na alam niya raw lahat ng lakas at kahinaan ng magic ni Elf Arya. Tumahimik ka na, sigaw naman ang baliw sa ating bida, at huwag daw Bo Moses ang isang no talent na walang kwenta, nakalawnay na paluhod na lamang at nagmumuntanga lamang sa harap ng ating bida. Samantala, pinuri naman ito ni Will, dahil wala pa raw magpahanggang ngayon ang nakakagawang gayahin ng spell ni Elf Arya bukod dito kay Julius, ngunit ang spell nga raw na Arswise ay naimbento ni Elf Arya noong 2 taong gulang pa lamang ito, na siya nang sumampal sa buong pagkatao ni Julius pagkat ang todo pinagmamayabang niyang nag-ayang spell ay ginawa ni Elf Arya noong bata pa. Tawa-tawa na nga lang ang baliw na umalingaungaw sa buong stadium at tila nawala na sa sarili, na sa sobrang galit ay nakapaglabas ng 7 clones na lubos kinamangha ng mga nanunood, sabay niyabangan na naman si Will na akala raw ba nito hanggang 4 lamang ang limit niya. Abat di pa nga dito natapos ang patrivia ni Will at sa naaalala niya raw ay 10 elfie ang bumabanat sa kanya noong bata pa sila, nasampal na naman sa pride nitong baliw kulang na lamang lumuwa na ang mata sa galit kay Will. Sandamakmak na ice tubig na nga ang ibinira nito sa ating bida,
Na basic iniwasan lamang ni Will, na sunod-sunod na ngang pinabagsak ang clones ni Julius habang bahagbuntot naman sa pagtakbo ang baliw papalayo kay Will. Hataw dito, hataw doon, walang makakapigil sa bida nating pumapag-ibig at tanging si Elfie ang laman ng dibdib. Takbo dito, banat doon, liksing di inakala ng lahat maging nitong baliw na kalaban na wala nang nagawa, kundi romansahin ang galit ng ating bida. Ayon good night sa panganita nga. Ngayon ka magsalita hype ka. Good luck sa gastos mo sa dentista. Di mahulugang karayam na nga ang buong stadium ng magsigawan na ang lahat sa mga kaganapan, at di nga inasahan ng lahat na matatalo ng no talent na si Will ang isang pangmalakasang mage na si Julius. Yehey na nga ang lahat lalo na ang mga chicks ni Will, at bukod sa panalo nito kay Julius ay mukhang panalo na nga rin daw ito sa crown attack, hanggang sa magulat ang lahat sa paglutang nila Wignall na siya nang nakakuha sa korona. At habang busy nga raw sa paglalaban sila Will at Julius ay kinuha na nila ang korona, na lubos kinatuwa ni Mike at panalo ito sa papestahan niya at inanunsyo na ang pagkapanalo ng manok niya, ang Squad 12 na pinangungunahan ni Wignall. Dito na nga natapos ang kompetisyon habang sa tower naman ay napatanong itong si Elf Arya kung may spell daw ba na nakakabago ng nakaraan, o kaya naman nakakabura ng alaala. Wala raw ika naman ni Cerisa, na kinataranta ni Elf Arya pagkat di niya naman daw binabanatan dati si Will. Bagkus ay nais niya lang naman daw masolo ang ating bida at makalaro ng sila lamang. Poker face na nga lang si Cerisa sa dinadaing ng dalaga, habang itong si Sayo naman na buwisit na naman, at maging si Julius daw ay natalo na rin ni Will. Nagsorry naman si Will at di niya nga raw nagawang makuha ang korona pero at least daw ay natupad niya ang kanyang pangako. Papako na rin lods ng like at subscribe ko, salamat. Inuman na, masayang bungad na nga ni Mr. Donner na lubos ang pasasalamat sa ating bida dahil sa ginawa nito para sa kanila, na nanalo sa nakaraang laban nito kay Julius. Happy na nga ang mga dwarves kasama sila Will at mga kaibigan nito, maging si Professor Wertner na napalaban na rin sa inuman. Habang nagkakasayahan ay napatanong naman si Mr. Donner kung na-scout na raw ba itong si Will ng mga taga-tower. Aces Olats po Mr. Donner, ika na nga lang ni Colette. At bukod sa nagkagulo nga raw ang team nila, ay di pa nila napanalo ang nasabing patimpalak, nakasalanan nga raw lahat ng bida-bidang si Sayon na lubos kinabibwisita nitong dalaga. Speaking ng ka-teammate nyo, asan nga pala yung baliw na yon? Tanong na nga nila kay Will. Ayon naman sa ating bida ay inimbitahan nila ito ngunit binara lamang sila at mainit na naman ang ulo. Change topic na nga lang itong si Mr. Donner at ang importante raw ay nanalo itong si Will at nakuha na raw nila ang pagsorry ni Julius, na siya nang naghuhugas ng plato at nag-uuruminta daw sa may lababo, at nagrereklamo kung bakit kailangan niya pa raw magtrabaho sa nasabing bar. Banat naman ng may-ari na hindi raw sapat ang sorry lang, at sa kanilang mga dwarfs daw ay mas pinapahalagahan ang gawa kaysa sa puro salita, tsaka sakto kulang daw sila sa tao, ika na nga nito sa nagrereklamong pabibo. Buwisit na yan di na nga ako na-scout dahil sa Will na yan tas ngayon tinalo ko pa si Princess Sarah na ipinatapon sa chimney. Panggigigil na nga ni Julius na todo effort din naman sa kanyang trabaho, pang-ising-isi naman sila Colette sa tabi at buti nga raw dito kay Julius habang pag-aalala naman ang nadama ni Professor Wertner lalo na raw ngayong nasaksihan na ng lahat ang kakayahan ni Will. Siguro naman mas magiging maganda na ang pakikitungo ng iba sa kanya simula ngayon, ika naman ni Colette na kinasana nga na lang ni Professor Wertner. Siyang tunay nga kinabukasan ay nangyari na ang pinag-aalala ni Professor Wertner, at kaliwat ka ng estudyante na ang nagpakita ng interes sa ating bida at gusto siyang makasama sa kani-kanilang grupo para sa gaganaping dungeon exploration sa buong linggo. Dito na nga napagtanto ni Colette ang ibig sabihin ng kanilang professor habang ang bida naman natin unti-unti nang na-corner ng mga makukulit na estudyanteng siya ay pinag-aagawan. Biglang singit na nga si Colette at ano raw paganap ng mga ito na lubos ng maliit kay Will dati, tas ngayon parang wala lang nangyari abat ubod daw ng kakapal ng mga kupal. Tsaka tignan nyo nga, gay na galit nyo lamang si Will, dagdag pa nga ng dalaga. Ngunit taliwas sa sinabi ni Colette ay saya naman ang nadama ng ating bida, at ang daming araw nag-iimbita sa kanya, at ganito raw pala ang pakiramdam ng marami ang kaibigan. Napasusmeriesep na nga lang si Colette at ano pa nga raw ba aasahan mo sa taong pinagkaaitan ng kaibigan all this time, di naman nagpaawat ang makukulit kaya para matigilan na ang mga ito ay muling pumagit na si Colette at sinabi sa mga estudyante na may mga plano na raw sila ni Will bukas. Pakabalik sa dorm ay di na nga maitago ni Colette ang hiya sa kanyang nagawa, at nadala nga lang daw siya ng bugso ng pagkakataon.
Pang-aasar naman ang natanggap nito mula sa kanyang roommate na si Rose at bali-balita raw na may date ito bukas, na kinataranta na nga ni Colette at sinabing di raw kuno ito date. Tinawanan nga lang ito ni Rose at paghandaan na nga lang daw ito ni Colette nang kung sakaling date man ito ay at least ready raw itong pumapag-ibig na dalaga. Kinabukasan ay todo outfit na nga itong si Colette sa date este shopping kuno nila ni Will, ngunit anuman daw ang mangyari ay sisiguraduhin niyang magiging date nila ito. Ika na nga ng pa-blush-blush nating dalaga. Todo pa cute na nga si Colette nang dumating na ang ating bida, na siya na ngang pinuri ang pormahan at buhok niya kaya ayon kilig-kilig si ate mo. Di pa man nananamnam ni Colette ang kilig niya ay bigla na lamang dumating sa eksena si Rusty, sabay nag-sorry at na-late daw siya. Lubos na guluhan na nga si Colette sa kung ano ang nangyayari, hanggang sa ipaliwanag ni Will na nais daw sumama sa kanila ni Rusty kaya pinasama niya na lamang. Mas masayang araw pag marami, banat naman ni Rusty sabay hablat kay Will at simula na raw nila ang pag-shopping, na nag-iwan na ngang naguguluhan dito sa pumapag-ibig nating dalaga at ano raw ang ginagawa ng dalawa at may pa-holding hands pa na paganap. Walang ano-ano'y belet na nga ang natanggap ni Colette mula kay Rusty na mas nagbigay kaguluhan dito at ano raw ba ang nangyayari. Iyak na nga lang ang ate mo at di na magawang dumiskarte kay Will, at bakod na bakod ni Rusty ang ating bida maski saan man sila magpunta. Inabot na lamang sila ng hapon ay wala man lang nagawa si Colette para mock-ada moves dito kay Will, na napatanong na nga sa dalaga at kung may preno problema raw ba ito. Sino ba yang Rusty na yan? Biglang pitik na nga ng galit ni Colette at bakit tila napaka-close daw nilang dalawa. Masyado raw maganda ang mukha nito para maging lalaki, pag-uuruminta daw na nga ni Colette sa ating bida. Hala siya o'y lalaki yun si Rusty, depensa naman ni Will at kasama pa nga raw niya itong maligo, na talagang ganito na raw ang ugali una pa lamang niyang nakilala. Kalaunan ay bigla na naman ngang umeksena si Rusty at may dalang inumin para sa kanila, ngunit dalawa lamang na lubos pinagtaka ni Will. Ayon dito ay share na nga lang daw sila ni Will na muling kinabuisit na naman ni Colette kaya inialok ang kanyang inumin kay Rusty. Dito na nga tila nagkatitigan sila Rusty at Colette, na kalaunan ay kinausap si Will na asikasuhin na muna ang kanyang espada. Bagamat naguguluhan sa asta ng dalawa ay mariing sinunod na lamang ito ng ating bida at umalis na muna. Pakaalis ni Will ay wala na ngang sinayang pa na oras si Colette at rekta tinanong si Rusty kung may gusto raw ba ito kay Will. Dito na nga ipinabatid ni Rusty na mahal niya raw si Will higit pa sa kung sino man, at sigurado raw siyang mas mahal siya ni Will kaysa rito kay Colette, na lubos kinabuisit na nga ng pumapag-ibig nating dalaga. Ribat naman ni Colette na 4 na taon na raw ang nakakaraan, ay todo yakap daw sila ni Will dati, na marahil bahagi lamang daw ng madilim niyang nakaraan ngunit ganoon na rin daw yun. Di wow, pero nakasabay mo na ba sa pagligo si Will, banat na ngang muli ni Rusty kay Colette. Hindi pa, ika naman ni Colette pero pangmalakasan daw mga yakap sa kanya dati ni Will. Ganoon ba, pero kami gabi-gabi naliligo ng sabay, walang palya, ribat na naman ni Rusty sa dalaga. Napasusmeriesep na nga lang si Colette at ano raw ba ginagawa nila nang magkasamang naliligo. Alam mo na yon, muling banat na nga ni Rusty at tila dragon at tiger na ngang nagsagutan ang dalawa, na nag-aagawan sa iisang batuta. Samantala, habang nag-aagawan ang dalawa sa ating bida ay nasalisihan na nga sila ng isang panibagong chicks na nagngangalang si Lehana Owenshaus. Ang estudyanteng tinaguri ang Miss Perfect ng kanilang akademya at niyaya ang ating bida sa isang gusali. Agad sumama naman si Will at dito nagulat nang makita ang mga top students ng kanilang akademya sa iisang kwarto, at nais nga raw bumuo ni Lehana ng grupo na kinabibilangan nilang 5 sa darating na dungeon exploration. Ano pa nga ba at pagkontra agad ang banat ni Sion at ano raw ginagawa ng ating bida dito, at maging si Julius nga ay di rin nagustuhan ang pagdating ni Will dito. Lubos na bahala na nga si Will habang poker face lamang itong si Lehana at may nagawa raw ba siyang masama. Walang ano-ano'y pumagitna na nga si Wignall sa kaguluhan ng iba, at pakinggan nga raw nila muna ang plano ni Lehana bago ang lahat. Ayon kay Lehana ay may natatanging abilidad daw si Will na wala sa kanila, na lahat naman siguro ay nakasaksi sa nakaraang Grand Magic Festival paliwanag na nga nito, di naman nag-atubiling questionin nito ni Julius at alangan daw siya sa iminumungkahi ni Lehana. At sa isang no talent daw na maging simpleng paggamit ng search spell lalo na sa dungeon ay siguradong magiging problema lamang daw nila kung nagkataon. Agad sinang-ayunan naman ito ni Sion at ayaw niya nga raw makasamang muli sa grupo itong si Will. Binara naman ito ni Wignall at tinalo pa raw ng mga ito ang manok na puro putak lamang,
at di lang daw matanggap na natalo sila ng ating bida. Sa lakas, sa liksi, aminin man daw nila o hindi, binisak lamang daw sila ng espada ng ating bida. At kung siya nga raw ang tatanungin, bukod dito kay Lihana na lubos niyang nererespeto, ay mas pipiliin niya ang tinatawag nilang no talent kaysa sa kanilang dalawa, na lubos kinabwisit na nga ng dalawang tanga. Pinabatid na nga ni Lihana ang layo niyang marating ang tower ng kasama sila, at malampasan ang kanyang kasalukuyang estado. Pinagtaka naman ito ni Will pagkat na-scout na nga raw itong si Lihana sa nakaraang Grand Magic Festival at sigurado na ang advancement sa kanilang graduation, kaya bakit pa raw ito nag-e-effort ng ganito? Ayon naman sa dalaga ay hanggat nananatili sila sa akademya ay isa lamang silang basura, lalo na sa mata ng iba. Gaya niya na nagmula pa raw sa pamilya Owenzaus, na wala pa ni sa talampakan ang naabot na tagumpay, di nga raw sapat ang makapunta lamang sa tower, bagkus ay kailangan niya raw maging Magia Vander. Siguro naman lahat daw sila ay may kanya-kanyang ambisyon, at kung pare-parehas nga raw sila ng layon, ay ilagay nila ang kanilang mga coin sa cup na nasa kanilang harapan. Isa-isa na ngang naglagay ng coin ang mga ito sa cup, maging ang ating bida na muli na namang nabuhay ang dugo at nagustuhan ang layon ng nasabing grupo. Balik sa akademya ay todo lecture na nga ang mga professor ukol sa papalapit na dungeon exploration, kung saan pansamantalang bubuksan ang ika-7 palapag hanggang sa pansampung palapag ng dungeons, para makalakam sila ng credit sa pamamagitan ng pagtalo ng mga halimaw na nakapaloob dito. Pinaalalahanan naman sila ni Professor Edward na maaari nila itong ikamatay, kagaya na lamang last year na may 4 na estudyante raw ang namatay dahil sa nakain ng mga halimaw. Bagamat nandoon naman daw sila sa tanan ng examinations ay di ibig sabihin na walang mangyayaring masama kung nagkataon lalo na sa kalaliman ng dungeon. Huwag daw padalos-dalos, huwag daw bida-bida, at lalong huwag daw puro Magia Vander ang nasa isip, sabay titig na nga nito kay Will na tila pinatatamaan ng ating bida, di nga nagtagal ay nagsimula na ang kanilang dungeon examination, kung saan pinagtaka ni Lihana kung bakit nasa grupo raw nila si Colette sa wala raw siyang natatandaang inimbitahan niya ito. Ay basta kung nasaan si Will, nandoon din ako, ribat na nga lang ng dalaga, habang itong si Rusty naman di raw sa kanila makakasama pagkat natoka raw sila sa base camp. Okay lang daw ika naman ni Will at baon niya naman daw lahat ng magic items na gawa ni Rusty. Bago magsimula ay may pa-orientation muna ang mga professor, na ang time limit daw ng exam na ito ay 1 linggo, kung saan layo nilang makasurvive sa nasabing dungeon sa tanan ng oras na ito. Kada palapag ay may base camp raw na nakamarka sa kani-kanilang mga mapa, na siya nilang pupuntahan kapag tapos na ang exam o kaya naman sila ay sumuko na. Ngunit bago yan mga lods ay pabanat na muna ng like at subscribe ko dyan, hihi, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Nalaman ni Lord Carriot na magsisimula na ang all-student practice exam. Nagulat siya kasi hindi naman siya nag-sign up bilang representative ng Magia Vander. Wala siyang choice kundi tanggapin, kahit nagtataka siya kung bakit hindi pa bumabalik ang hari nila mula sa expedition, lalo na't halos bumigay na ang barrier. Sa exam naman, agad lamang ang team ni Lina pag-start pa lang. Determinado naman si Will na manalo para makapunta sa tower at makita si Elfie. Walang ano-ano'y nag-signal si Lina kay Wignall na gumamit ng wind spell. Tinangay silang lahat hanggang sa mahulog sa bangin, pero pinigilan niya ito bago pa sila bumagsak. Sa kung saan ay biglang lumitaw ang mga Crimson Ants kasama ang buong swarm. Hinanda niya agad ang kanyang espada, pero pinigilan siya ni Lina at ito na raw ang bahala. Galing kasi ito sa pamilya ng mga knight, kaya sanay ito sa close combat spell casting. Naalala naman ni Will ang turo noon sa kanila na ang pinakamahalagang spell sa dungeon ay ang search, dahil mabilis nitong natutukoy ang mga monsters o anomalies. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito kaya lagi siyang nauunahan. Nakaisa naman siya ng isang monster, pero agad namang nilinis ni Wignall ang buong lugar gamit ang spell nito, na siyang mainit ang mata sa ating bida at tutol na isama si Will noon paman, at ngayon kitang-kita raw kung gaano kaina ang ating bida sa dungeon fights. Depensa naman ni Lina, na baka hindi pa lang raw na ipapakita ni Will ang totoong skills dahil puro weak monsters pa lang ang lumalabas. Si Julius naman, diretsong sinabi na pabigat lang si Will dahil hindi ito marunong ni Ultimo Search na spell. Di tulad ng ibang mga mages, napipilitan ang ating bida na mamulot lang ng monster drops para patunayan ang kills niya,
kaya bumabagal lalo ang team. Tinanong ni Colette kung ayos lang siya. Ayon naman kay Will ay okay lang daw siya, alam niya namang magiging liability siya, kaya susubukan na lang niyang maging useful kahit papaano. Pero kahit tuloy-tuloy ang progress ng team sa dungeon, wala pa rin siyang nagagawang kapaki-pakinabang. Di nagtagal ay nagdesisyon si Lina na magpahinga muna sila. Hindi safe ang area dahil maraming monsters, kaya gumawa si Wignall ng illusion magic, isang wall of flames na hindi mainit pero nakakatakot tingnan, na siyang effective na panakot sa mga monsters. Habang nagpapahinga, pinamigay ni Will ang rations na hawak niya. Pero nang kay Wignall na, pinigilan siya nito, at ayaw nitong mahawakan siya. Bilang elf, hindi raw siya basta humahawak ng taong hindi niya nirespeto. At para kay Wignall, pabigat lang si Will. Hindi na lang ito iniinda ni Will dahil alam naman niya na iba ang kultura ng elves. Galing sila sa ibang mundo at natural na gifted sa magic, kaya mataas ang tingin sa kanila. Medyo suplado talaga sila at kadalasan elf lang din ang pinapakisamahan nila. May impluensya rin sila sa Magia Vander dahil isa sa kanila ang Elven Queen. Kalaunan ay pinaalala ni Lina ang kanilang plano, ang ultimate goal ay talunin si Neb Ares, ang boss na nagbabantay sa 10th floor. May katumbas na mahigit 100 credits pero delikado at madalas may estudyanteng namamatay dahil dito. Gusto niyang maghanda sila pagdating ng laban. Pumayag si Wignall pero inis na sa kakalaban ng Whip Monsters, kaya iminungkahi niyang dumiretso na sila sa boss. Sumang-ayon si Lina at sinabi na dadaan sila sa pinakamaikling ruta para makatipid ng magic, saka na lang sila maghuhunt ulit ng monsters pagkatapos. Medyo kinakabahan si Will sa boss fight pero wala siyang choice. 5 credits lang ang nakuha niya sa araw na yun, kaya kailangan niyang bumawi kung gusto niyang makapasa sa exam. Habang papunta sila sa 10th floor, ipinakita naman ng mas malalim na bahagi ng dungeon kung saan dalawang misteryosong karakter ang nag-uusap at isa sa kanila kakapatay lang ng mga estudyante. Balik sa grupo, nagtataka si Julius kasi maraming bangkay ng monsters sa paligid pero wala naman ibang teams na nakikita sa paligid. Nang silipin ni Will, napansin niyang walang bakas ng magic sa mga katawan, ibig sabihin, pinatay sila ng pisikalan. Pinili nilang huwag pansinin muna at mag-focus na lang dahil nasa harap na ang kuta ni Neb Ares. Habang papalapit sila, nanatiling nangangamba si Will. Tahimik ang dungeon, masyadong tahimik para sa isang boss area. Dapat nakaharap na nila si Neb Ares, pero wala pa rin. Nang itaas niya ang lantern, laking gulat niya nang makita na patay na ang floor boss. Ang ibig sabihin, kung sino man ang pumatay nito, ay posibleng nandito pa. Agad nag-utos si Lina na gumamit ng search, pero walang nakita. May limits pa rin kasi ang spell na yun, hindi na-detect ang traps, counter spell users, at may mga monsters din na kayang umiwas. Kaya nag-focus si Will sa senses niya at narinig ang tunog mula sa itaas. Pagtingala niya, isang nakakatakot na halimaw ang umatake. Nag-warning agad siya, kaya nakaiwas ang iba. Sa gitna ng kaguluhan, sinugod ng halimaw si Wignall at tinamaan ito. Ngayong alam na ng lahat kung nasaan ang kalaban, ay nagsimula silang mag-cast ng spells. Pero bago sila makalaban ng maayos, sinira ng halimaw ang sahig at bumagsak ang buong grupo sa kailaliman ng dungeon. Si Will lang ang nakareact sa oras. At dahil unconscious si Wignall, agad siyang tumakbo para siguraduhin na mabubuhay ito sa pagbagsak. Pagbagsak ni Will at Wignall, napunta sila sa isang pulang area ng dungeon, ibig sabihin nasa 11th floor na sila. Napansin ni Will na malubha ang sugat ni Wignall kaya gusto niya itong gamutin, sabay pakita rin kila Sheehan at Julius na takot dahil ang 11th floor ay danger zone, na para lang sa high mages. Sa kabilang banda, si Lina at Colette naman ang magkasama at magkakahiwalay silang lahat. Nagising si Wignall matapos marinig ang pagbagsak ng higanteng ahas na pinatay ni Will. Nabigla siya kasi hindi niya akalain na kaya nitong pumatay ng ganun kalakas na halimaw. Pero nang nilapitan siya ni Will para tulungan, tinabig lang niya ang kamay nito. Sinabi niya na ayaw niyang mahawakan ng isang supot. Hinimok siya ni Will na magpagamot kahit ayaw niya. Habang nagpaplano, naisip ni Will na nasa alanganin silang sitwasyon. Bukod sa sugatan si Wignall, sira pa ang mga gamit nila, at hiwa-hiwalay sila sa grupo. Mabuti na lang at dala niya ang ilang magic items at food rations, pero hindi sapat kung hindi nila mahahanap ang iba.
Sinabi niya kay Wignall na kailangan nilang kumilos, pero ayaw nitong gumalaw at gusto lang maghintay ng tulong. Kinontra ito ni Will at imposibleng dumating agad ang rescue lalo't may snake monster na gumagala sa dungeon. Samantala, sa base camp naman ay nagkagulo at tinambangan ito ng mga halimaw. 2 professor ang pinatay ng brutal at nawalan din sila ng contact sa 9th at 10th floor. Dahil dito, kanselado na ang practice exam. Agad bumaba sina Wertner at Edward para tulungan ang mga estudyante. Balik sa 11th floor, tuloy sa paglalakbay sina Will at Wignall. Aligaga naman si Wignall at paulit-ulit siyang nagkakas ng search na siyang pinayuhan ni Will na huminahon dahil mauubos agad ang mana nito. Ipinaliwanag ni Will na kaya niyang ma-detect ang mga monsters hanggang 70 meters gamit ang senses niya, habang si Wignall ay umaabot ng 200 meters gamit ang search. Kaya pwede silang magtulungan. Nagulat si Wignall kung paano kayang maging kalmado ni Will. Pinaliwanag ni Will na sanay na siya dahil madalas siyang ma-stranded sa dungeon dati para makabawi ng credits, kaya alam na niya ang halos lahat ng monsters dito. Walang ano-ano bigla siyang may naramdaman, at napapalibutan na nga sila ng mga orcs. Agad niyang sinabihan si Wignall na asikasuhin ang nasa likod habang siya ang bahala sa harap. Gumamit ng wind spell si Wignall at na-knockdown ng isang orc, pero bumalik ito agad. Sa sobrang taranta, gumamit siya ng illusion magic pero hindi tumalab. Nagsisigaw siya habang papalapit ang halimaw. Mabuti na lang, mabilis na umatake si Will at binasek ang orc. Ipinaliwanag niya na bulag ang mga orc dito kaya hindi effective ang illusion magic. Pinuri pa niya si Wignall bilang talented elf, pero biglang nag-moment na sa totoo lang daw, kahit sa lahi nila, ay isa rin daw siyang failure. Sa lahat ng elves na pumasok sa academy, si Wignall lang ang naiwan matapos ang 6 na taon. Lahat ng iba nakapag-ascend na sa tower, kaya naman maliit ang tingin sa kanya ng kanyang mga kalahi, dagdag pa ang illusion magic niya, na normally, kaya ng elves gawing totoo at mahawakan ang illusions nila, pero yung kay tanga, ordinaryong illusion lang, walang kwenta. Si Will naman, hindi maintindihan kung bakit failure si Wignall, top 3 student naman ito. Pero sa academy, kahit anong taas ang rank mo, kung hindi ka napipili ng tower, ibig sabihin hindi ka sapat. Ganun din ang pananaw ni Lina, kahit siya ang number 1, wala rin itong halaga sa malawak na mundo kung hindi siya matatawag ng tower. Hindi na nga ito bago para kay Wignall, katulad ng kapatid niyang si Eleanor, na sobrang mahal niya. Na siyang unang beses palang humawak ng wand, ay nagawa na nitong gumamit ng magic na pang queen level. Doon siya napiling maging susunod na elf queen at kinuha palayo kay Wignall. Simula noon, todo training na si Wignall para makahabol, pero lagi siyang kulelat kumpara sa iba. Dahil doon, lumaki ang insecurities niya at natutong maliitin ang ibang mages kagaya ni Will. Inaasahan niya na pagtatawanan siya ni Will matapos marinig ang storya niya. Pero nagulat siya nang umiti ito. Dahil nakikita ni Will ang sarili niya sa kanya. Sinabi pa ni Wignall na pabigat lang siya at mas mabuting iwanan na lamang siya nito. Pero tumayo si Will at siniguradong hindi niya ito iiwan. Hindi raw siya pabigat, lalong-lalo na at naniniwala raw si Will na magaling na elf si Wignall, at handa siyang protektahan ito. Ilang minuto lang, sina Will at Wignall ay lumalaban sa mga monsters sa floor na to, lahat level 5 pataas. Normally, sobrang hirap na dapat nito para sa iba, pero binasek lamang ng ating bida. Pagkatapos, bumalik siya kay Wignall para siguraduhing ayos lang ito. Naguluhan na nga si Wignall kung bakit pinapahamak pa ni Will ang sarili niya para sa kanya. Ngunit simple lang ang sinagot ni Will, at ito ay dahil naniniwala raw siyang mabuting elf si Wignall. Walang ano-ano biglang may narinig si Will sa paligid. Agad gumamit si Wignall ng search, pero walang nakita. Hanggang sa nagulat na lamang sila nang may lumabas na mga nilalang na tinatawag na Balers, na sobrang hirap patayin dahil immune sa physical attacks at halos hindi tinatablan ng magic. Tanging illusion magic ng elves lang ang tatalab sa kanila. Kaya sinabi ni Will na kailangan niya ang tulong ni Wignall. Kinain naman ng takot itong si Wignall, at sinabing defective ang illusion magic niya at siguradong magkakamali lamang siya. Pinakalma siya ni Will at sinabing okay lang magkamali. Dahil kung takot silang sumubok, ay kailanman hindi sila makakausad. Dagdag pa niya na hindi siya pwedeng mamatay, dahil may pangarap siyang makarating sa tower at makita ulit si Lablab Elfie niya.
Di nagtagal ay muling lumaban ang ating bida at hinarang ang mga Bailers, pero walang epekto ang espada niya. Dahil dito ay napilitang mag-cast ng spell si Wignall pero pumalpak lamang. Akala niya tuloy ay katapusan na nila, hanggang sa biglang dumating si Kiki, gumawa ng shield, at binigyan siya ng oras. Sumigaw si Will na maniwala lang siya sa sarili, at dahil ito ang unang beses na may naniwala kay Wignall, nagkaroon siya bigla ng lakas ng loob. Sa wakas, nagawa niyang makas ng maayos ang illusion magic niya, isang buong forest na kumain at pumatay sa lahat ng Bailers. Pagkatapos ng laban, lumuhad si Wignall at humingi ng tawad kay Will sa naging ugali niya dati. Pero ngumiti lang si Will at sinabing senadorda na lamang siya ng Gcash kaysa magpasalamat, hanggang sa nagkamay sila bilang tanda ng bagong pagkakaibigan. Pagkatapos, nilabas ni Will ang magic map na gawa ni Rusty, na siyang nag-auto-generate ng mapa ng dungeon. At dahil si Kiki ay nakakaamoy ng scent, amoy nila Colette at Shan, na siya na nga nilang sinundan para mahanap ang dalawa. Samantala, sina Julius at Sheehan ay pinakitang naglalakad naman sa dungeon. Nauhaw bigla si Julius kaya humingi siya ng tubig, pero kinontra ni Sheehan at sinabing tipirin daw nila ito dahil mahalaga ang tubig dito. Sinabi niya kay Julius na gumawa na lang ng yelo gamit ang magic, pero sagot ni Julius na sayang din ang mana, na siya nang nauwi sa away ng dalawa bago sila kumalma. Nang gumamit si Julius ng search, ay wala namang nakita kaya naging kampante ito. Hanggang sa bigla siyang hinayla ni Sheehan. Pinaliwanag ni Sheehan na hindi laging reliable ang search spell, lalo na at may mga demons na hindi na-detect nito. Gumamit siya ng heat sensing at nakita ang mga evil sentinels na paparating at hindi lang isa, kundi 12 kalaban. Dahil dito, nagpasya si Sheehan na lumaban kahit pinipigilan siya ni Julius. Gusto niyang patunayan na kaya niyang talunin ang Sentinels, ang parehong halimaw na binasag siya dati. Kasabay nito, sinalakay din ng Sentinels ang base camp, nagpanik ang mga estudyante pero nailigtas sila ni Professor Edward. Agad niyang inutos na umatras ang lahat papuntang 6th floor. Dumating naman si Workner sakay ng isang Sky Racer para isama si Edward at iligtas pa ang ibang estudyante. Buti na lang, may koneksyon ng gemstone ni Kiki kay Workner kaya pa nilang mahanap ang lokasyon. Sa kabilang banda, sina Colette at Leona naman ay halos maubos na ang supplies matapos ang 16 na oras na paglalakad. Salamat lang sa skills ni Leona kaya nakakasurvive pa sila, na siyang aminado na kasalanan niya ang sitwasyon dahil siya ang nagyayang sumugod sa 10th floor. Pinagaan naman ni Colette ang loob niya, sabay sabing siguradong matatagpuan sila ni Will. Habang tumatakbo sina Will at Wignall, nakaramdam sila ng presensya at pagliko nila, nadatnan nilang si Sheehan ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng Sentinels. Akala ni Wignall siya lang mag-isa, pero lumabas si Julius at ipinaalala na kailangan niyang magsakripisyo ng 12 clones para matulungan si Sheehan manalo. At least, buhay pa ang dalawang kupal. Sa kabila naman, sina Colette at Leona ay nakatagpo ng dalawang misteryosong lalaki, si Headless at ang kasama nitong si Mars. Inamin mismo ni Headless na sila ang pumatay sa ibang professors at plano nilang sirain ang barrier na nagpoprotekta laban sa Celestials. Walang ano-ano'y biglang umatake si Headless para wakasan na ang mga bata, buti na lang ay dumating si Will at nasalo ang Slash. Sinugod niya si Headless pero agad siyang tinabig ng malakas na blast. Bago pa lumala ang laban, hinayla ni Mars ang kasama niya at iniwan ang mga estudyante, sabay bukas ng teleportation gate para sa ibang plano.